Hi everyone! Magandang araw o hapon o gabi sa inyo, eto na po ang hinihintay niyong kasunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking story. Please like and subscribe and share. Thank you so much. Jessica Datuan Ortiz, mahal ko kayong lahat. Kabanata 2271. Ang peel furnace na ito ay isang purong alchemy furnace at hindi magagamit laban sa mga kaaway. Gayunpaman, ang peel furnace na ito ay may napakataas na kalidad, at hindi matukoy ng paningin ni Chenlei kung aling peel furnace ito, ngunit nakakasigurado siya na ito ay talagang higit sa ikalima. Hinanap ni Chenlei Shenian na ang peel furnace na ito ay talagang hindi pag-aari, at hindi nag-iwan ng bakas ng espiritual na kamalayan. Malinaw na binura ng may-ari ng peel furnace na ito ang banal na imprint na iniwan niya bago siya umalis, o ang may-ari ng peel furnace ay patay na. Anuman ang sitwasyon, hindi na ito mahalaga kay Chenlei. Ang mahalaga ay makolekta niya itong peel furnace. Itinatak ni Chenlei ang kanyang sariling espiritual na kamalayan sa peel furnace na ito, at biglang lumabas ang parang daliri, at ganap niyang nakontrol ang peel furnace na ito. Maingat na inalis ni Chenlei ang peel furnace na ito. Kung mayroong isang top level na peel furnace para sa alchemy sa hinaharap, ang peel formation rate at peel grade ay maaaring lubos na mapabuti. Matapos ilagay ang peel furnace na ito, lumabas si Chenlei sa lihim na silid na ito. Boom boom! Pagkatapos lumabas ng sikretong silid ni Chenlei, narinig niya ang dagandong ng labanan mula sa malayo. Malinaw, may nagsimulang makipaglaban para sa mga kayamanan sa sinaunang cave mansion na ito. Si Chenlei ay hindi pumunta para sumali sa kasiyahan, ngunit tumakbo sa kabilang direksyon. Ngayon, hindi pa panahon para kumita ng malaki. Binuksan ni Chenlei ang isa pang lihim na silid at pumasok sa lihim na silid na ito. Sa kasamaang palad, ang sikretong silid na ito ay walang laman at wala. Hindi nag-atubili si Chenlei na lumabas sa sikretong silid na ito at pumasok sa susunod na silid. Sa lihim na silid na ito, mayroong isang kalasag na lumulutang sa hangin, na naglalabas ng mahinang liwanag ng bituin, na isang napakalakas na espiritual na pamalo. Itinatak ni Chenlei ang kanyang banal na kamalayan dito at inalis ang makapangyarihang espiritual na ingot na ito. Ang treasure shield na ito na nagpapalabas ng starlight, ang kasalukuyang Chenlei, ay hindi ito magagamit dahil ang ranggo nito ay masyadong mataas. Sunod-sunod na pumasok si Chenlei sa iba pang mga lihim na silid, at nakahanap ng isa pang kayamanan, isang set ng 7 hilted star sword, na kinuha rin ni Chenlei. Pareho lang, hindi rin niya magagamit ang set ng 7 star sword na ito. Masyadong mataas ang ranggo ng mga kayamanan sa cave mansion na ito. Wala silang ginawang pinsala sa kanyang kasalukuyang lugar. Kung gusto mong gamitin ang kayamanan na ito, kailangan mo nang hindi bababa sa Yuaning Realm para makalaro ito o dalawa. Sa oras na ito, ang 6 na prinsipe at ilang iba pang maharlikang disipulo ay mayroon ding sariling mga pakinabang, at marami silang natamo. Itong Star Pagoda, kung masisira ko ang Nascent Soul Realm, tiyak na makakapagbigay ako ng walang kap-oras na kapangyarihan. Nasiyahan ang ika-6 na prinsipe at inilagay ang 9 na palapag na bituing pagoda sa kanyang bag. Well, Star Whip ba ito? Pambihira, isang maharlikang alagad, sa isang lihim na silid, ang nakakita ng letigo na gawa sa mga bituin at ipinamahagi ito. Mula sa walang katapusang mga bituin, ang kapangyarihan ay nakakatakot. Ang lihim na silid dito ay binubuo ng 10 silid at 7 bakanting silid. Gayunpaman, hanggat may mga kayamanan sa sikretong silid, ang mga kayamanan sa loob ay napakataas. Masasabing ang pagbubukas ng kuwebang ito ay naging dahilan upang ang ika-6 na prinsipe at ilang maharlikang disipulo ang ani ay hindi pangkaraniwan. May pumasok dito. Sa sandaling ito, ang ika-6 na prinsipe ay biglang nakakita ng isang figure at pumasok sa lihim na silid, ang kanyang ekspresyon ay biglang naging malamig. Ang kuweba na ito ay matagal na niyang itinuring na kanyang pribadong pag-aari, at walang sinuman ang maaaring makisangkot. Ngayon, nang may pumasok sa kuweba, biglang naging mamamatay tao ang 6 na prinsipe. Ang 6 na prinsipe ay sumugod sa lihim na silid na ito nang walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal, lumitaw ang 6 na prinsipe sa lihim na silid, sa oras na makita ang malakas na lalaking ito na kinokolekta ang bote ng kayamanan na puno ng bituin.
Hindi nagatubili ang 6 na prinsipe, diretsyong binasag ang gintong espiritong espada, at nilaslas ang malakas na lalaki. Cough! Ang mga espada ng 6 na prinsipe ay makapangyarihan, malupit at tumpak, at nang bumagsak ang isang espada, direktang hiniwan nito sa kalahati ang malakas na lalaking ito. Malamig na bumantong hininga ang ika-6 na prinsipe, diretsyong inilagay ang storage ring sa kamay ng malakas na lalaki, at saka umalis sa sekretong silid ng hindi lumilingon. Kapag nakilala ko ang mga taong pumasok sa kuweba, papatayin ko sila ng walang awa. Pagkalabas, ang 6 na prinsipe ay nagpadala ng mga order sa ilang iba pang maharlikang disipulo sa pamamagitan ng Jade Pendants. Pagkatapos nito, ang ika-6 na prinsipe ay hindi naghanap ng kayamanan, ngunit nagsimulang manghuli ng mga makapangyarihang tao na pumasok sa kuwebang ito. Ang 6 na prinsipe ay talagang malakas at matatawag na napakalakas, ang karaniwang malakas, nakaharap sa 6 na prinsipe, imposibleng mabuhay, at pinatay ng 6 na prinsipe isa-isa. Wala pang kalahating araw, talagang pinatay ng 6 na prinsipe ang 12-dosenang malalakas na lalaki na pumasok sa kuweba, at may patong ng dugo sa kanilang mga katawan. Napakalupit ng 6 na prinsipe, at hindi malupit na patayin ang malalakas na lalaki na pumasok sa yungib. Sa panahong ito, malaki ang natamo ni Chen-Lei, at nakakuha siya ng higit sa 1 dosenang makapangyarihang spiritual rod, na masasabing sapat na para magamit niya sa mahabang panahon. Ang ilan sa mga makapangyarihang tungkod ng espiritu na ito ay mas malakas pa kaysa sa Lotus Scepter sa kanyang kamay. May selyo sa Lotus God Scepter. Walang kakayahan si Chen-Lei na i-unseal ang Lotus Divine Stick. Sa makatuwid, ang kasalukuyang kapangyarihan ng Lotus Divine Stick ay hindi masyadong malakas, at maaari nitong durugan ang malakas sa Yuandan Realm. Gayunpaman, kapag nakatagpo ang malakas sa Nascent Soul Realm, natatakot ako na ang kapangyarihan nito ay lalabas na mas mahina. Gayunpaman, ang espiritual na ingat na nakuha mula sa Cave Mansion na ito ay mas mataas kaysa sa Nascent Soul Realm rank, at maaaring ang pumatay kay Chen Lixin. Kaya lang, ang spirit ingot na ito ay nangangailangan ng isang angkop na kaharian para masira ito. Masyadong mababa ang kasalukuyang kaharian ni Chen-Lei. Nanlungo si Chen-Lei. Nakakuha siya ng napakaraming espiritual na ingot, ngunit hindi niya magagamit ang alinman sa mga ito. Ang pakiramdam na ito ay lubhang hindi komportable, at gusto niyang mabaliw. Kung gusto mong gamitin ang spirit ingot na ito, hindi mo alam kung kailan maghihintay. Ang higit na kailangan ni Chen-Lei ngayon ay hindi ang mga espiritual na ingot na ito, ngunit ang pagsasanay ng Qi technique. Ang pinakagusto niya dito ay ang magsanay ng Qi technique. Ngayon, ang kanyang cultivation ay umabot na sa 3 antas ng Yuandan Realm, at ang Qi refining technique na kanyang pinagkadalubhasaan ay isang hindi kumpletong intermediate Qi refining technique. Ang middle level na Qi refining technique na ito ay nagpapahintulot lamang sa kanya na magsanay ng cultivation hanggang sa 5 antas, at pagkatapos ng cultivation sa 5 antas, kailangan pa rin niyang humanap muli ng angkop na Qi training technique, na masyadong mahirap, at mayroon din itong mahusay, impluwensya sa kanyang kapangyarihang panlaban. Hinarap ni Chen-Lei si Lin Moxuan at alam niya kung gaano kalakas at kakilakilabot ang Qi refining technique na master ni Lin Moxuan. Kung hindi dahil sa Fireball Charm, hinding-hindi siya magiging kalaban ni Lin Moxuan. Ang dahilan ay maliban sa Realm Gap bilang karagdagan, ang pagkakaiba sa pagitan ni Chen-Lei at Lin Moxuan ay ang pagsasanay ng Qi. Napakaraming kayamanan dito, bakit walang set ng Qi refining techniques? Naramdaman ni Chen-Lei sa oras na ito na ang may-ari ng Cave Mansion na ito ay tunay na isang malakas na puwersa, at lahat ng natitira sa kanya ay ang lahat ng kayamanan, mahusay, ngunit bakit hindi niya mahanap ang pamamaraan ng Qi? Kabanata 2292. Hoy! Nang si Chen-Lei ay nanlumo, isang malakas na hangin ang biglang tumama sa kanya, kaya agad na nahilo si Chen-Lei. Iniwasan ni Chen-Lei ang kanyang katawan upang maiwasan ang malakas na hangin, tumingin ng matalim, at nakita ang isang maharlikang disipulo na nakatayo sa hindi kalayuan, nakatingin sa kanya na may nakamamatay na ekspresyon. Nang hindi na hinintay na magsalita si Chen-Lei, gumawa ng panibagong hakbang ang imperial na disipulo at sinampal si Chen-Lei. Ikinilos ng imperial na disipulong ito ang Spirit Sword, at agad na tinangay ang libu-libong sword lights.
Ang libu-libong sword lights na ito ay lubhang matalas. Sa isang kisap mata, nagwala sila patungo kay Chen Lei. Ramdam ni Chen Lei ang matinding lamig mula sa mga sword light na ito. Ang bawat isa sa mga sword light na ito ay napakalakas. Tinapakan ni Chen Lei ang Phantom Lost, ginawang posibilidad ang imposible, at tuluyang iniwasan ang makakapal na liwanag ng espada na ito. Ang alagad ng imperial, na hindi natama ng suntok, ay mabilis na bumaril, malupit at nakakalason, at dumiretso sa vitals ni Chen Lei, na gustong kunin ang buhay ni Chen Lei. Noong una ay inakala ni Chen Lei na ang kalaban ay isang maharlikang disipulo, at ayaw niyang kumilos, ngunit ang kalaban ay agresibo, at ang kanyang pagpayag na ihinto ang pagpatay sa kanya ay naging dahilan din ni Chen Lei na pumatay. Sinabi ni Chen Lei Cheng, inilabas niya ang kanyang palakol, binuksan ang isang bundok, at nilaslas patungo sa imperial na disipulo. Ang pamamaraan ng pagbubukas ng espada ni Chen Lei ay talagang mas mababa sa maharlikang disipulong ito sa mga tuntunin ng ranggo, ngunit ang talento ni Chen Lei ay mas malakas kaysa sa maharlikang disipulong ito. Ang pamamaraang ito ng paggawa ng espada ay ginawa ng kanyang sariling paglilinang. Ang Consummation Realm ay higit na mas malakas kaysa sa espada ng maharlikang disipulong ito. Boom boom! Ang sword art ni Chen Lei sa pagbubukas ng bundok ay napakalakas kaya natangay niya ang hindi mabilang na sword light sa isang iglap, at pagkatapos ay nilaslas ang maharlikang disipulo. Ang imperial na disipulong ito ay hindi inaasahan na si Chen Lei, isang kasama sa ikatlong antas ng Yuandan Realm, ay magiging napakahirap. Ang maharlikang alagad na ito ay itinuturing ding henyo sa maharlikang pamilya. Ang paglilinang ay nasa ikasyam na antas ng Yuandan Realm. May sarili din siyang pride. Hindi niya gustong makalusot kay Yuan Yingguo, ngunit gusto niyang makalusot sa sarili niyang cultivation. Yuan Yingjing. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng ilang kakaibang kayamanan sa kuwebang ito. Ang isa sa mga kakaibang kayamanan ay espesyal na ginagamit para sa paglilinang, na maaaring dagdagan ng kahusayan ng paglilinang. Gamit ang kakaibang kayamanan na ito, naniwala siya na masisira niya ang nascent soul realm sa maikling panahon. Sa kasalukuyan, nakatanggap siya ng utos mula sa Sixth Prince na patayin ang lahat ng iba pang makapangyarihang tao na pumasok sa kuweba. Itinuring din ng imperial na alagad na ito ang Cave Mansion bilang eksklusibong pag-aari ng maharlikang pamilya. Kaya naman, walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang tuparin ang utos ng 6 na prinsipe na patayin ang lahat ng makapangyarihang tao na kanyang nakatagpo. Ang lakas ng maharlikang alagad na ito ay hindi mahina, higit sa 100 malalakas na tao ang namatay sa kamay ng maharlikang alagad na ito. Ang maharlikang disipulong ito, matapos makita si Chen Lei, ay natuklasan na si Chen Lei ay pangatlong antas lamang ng paglilinang sa Yuandan Realm, kaya hindi siya nag-atubiling sa lakayin si Chen Lei. Ayon sa hinuha ng Imperial Disciple na ito, hindi dapat makayanan ni Chen Lei ang 3 galaw sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, sa sandaling nakuha niya ito, natuklasan niya na ang lakas ng pakikipaglaban ni Chen Lei ay higit na nalampasan ang kanyang kaharian, kaya medyo napapagod siyang makayanan. Gayunpaman, ang imperial na alagad na ito ay may maraming mga hole card sa kanyang mga kamay, at madalas niyang ipakita ang mga ito. Sa anumang kaso, si Chen Lei ay dapat hatulan ng kamatayan. Noong una, pinanatili pa rin ni Chen Lei ang kanyang mga kamay, umaasa na ang imperial na disipulo ay maaaring umatras sa harap ng mga paghihirap, ngunit natuklasan niya na ang imperial na disipulo ay hindi lamang umatras ng hindi nalalaman ang mga paghihirap, siya ay nagiging mas mabuti at mas mabuti. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, sa wakas ay nakagawa ng pagpatay si Chen Lei. Patayin mo ako, sumigaw si Chen Lei, at ang mountain knife art ay tuluyang nabasag, at isang condensed blade light ang lumitaw sa palakol. Ang malamig na hangin ay matalim at nakasisilaw, nagiging kalawakan, at humahampas patungo sa maharlikang alagad. Ang liwanag ng espada na ito ay napakalakas, at hinaranggan ito ng maharlikang disipulo ng buong lakas. Gayunpaman, ang liwanag ng espada ay masyadong matalas at direktang pinutol ang espiritual na tungkod sa kamay ng maharlikang disipulong ito. Matapos putulin ang spiritual rod ng Imperial Disciple, direktang winasak ni Daomang ang katawan ng Imperial Disciple, biglang lumitaw ang isang malaking sugat sa katawan ng Imperial Disciple.
Ang imperial na disipulong ito ay nagsuot ng treasure armor sa kanyang katawan, nagtatanggol ng walang cap-ores, at pinawi ang karamihan sa kapangyarihan ng espada ni Chenlei. Gayunpaman, ang liwanag ng espada na ito ay lumalas pa rin sa kanyang pananggalang na baluti, at ang espadang Qi ay sumugod patungo sa maharlikang disipulo. Agad na naramdaman ng imperial na disipulo ang panganib, at hindi nag-atubili na tumalikod upang makatakas. Sa sandaling ito, si Chenlei ay parang multo, at ang kanyang bilis ay itinulak sa sukdulan. Hinabol niya ang imperial na disipulo, naabutan niya ang imperial na disipulo sa isang iglap, at muling naglaslas. Puff! Direktang nilaslas ni Chenlei ang maharlikang disipulo gamit ang kutsilyong ito, na hinati sa kalahati ang maharlikang disipulo. Noong una, hindi gustong patayin ni Chenlei ang maharlikang disipulong ito, ngunit ngayon ay nagpanggap na siya ng isang hindi pagkakaunawaan sa maharlikang disipulong ito at hindi siya pinatay, kung gayon ang maharlikang disipulong ito ay tiyak na babalik sa hinaharap. Sa makatuwid, direktang inatake ni Chenlei ang mamamatay tao at pinatay ang alagad ng hari. Matapos pugutan ng ulo ang imperial na disipulo, lumapit sa kanya si Chenlei at kinuha ang storage ring mula sa kanya. Pagkatapos noon, sinilip ni Chenlei Shanian ang storage ring at sinuri ang mga kayamanan sa storage ring ng Royal Disciple. Sa loob ng singsing na imbakan ng imperial na disipulong ito, mayroong maraming mahalagang kayamanan. Malaking pakinabang din ito para kay Chenlei, ngunit ang pinakamalaking pakinabang ay ang Star Whip. Pino ng mga bituin, naglalabas ng nakakatakot na espiritual na pamimilit. Ramdam ni Chenlei na ang kapangyarihan ng Star Whip na ito ay talagang nakakatakot. Malinaw na nakuha ito ng maharlikang alagad mula sa mansyon ng kuweba. Bukod sa makalangit na letigo na ito, mayroon ding mga kayamanan, na dapat ding maging kayamanan sa mansyon ng kuweba na ito. Ito ay mukhang isang platform ng pagsasanay, lahat ay pinumula sa mga bato ng bituin, at mayroong maraming mga kanyan dito. Ang mga malastar na rune ay umalingaw na may malakas na aura. Hindi alam ni Chenlei ang partikular na function ng practice platform na ito sa ngayon, ngunit alam din niya na ito ay talagang isang bihirang kayamanan. Matapos alisin ni Chenlei ang storage ring, itinuro niya ito, at isang maliit na apoy ng tableta ang lumipad mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa katawan ng imperial na disipulo. Biglang sumiklab ang apoy, at ang mag-aaral. Ang mga bangkay ay sinunog upang lumipad na abo, dinurog at sinira. Matapos harapin ang lahat ng bakas, umalis si Chenlei Fei dito at nagpatuloy sa paghahanap ng mga kayamanan. Kaya lang, natuklasan ni Chenlei na halos walang bentahe sa mga natitirang lugar. Malinaw, ang ibang mga lugar ay protektado ng iba pang malalakas na tao. Kahit na may mga kayamanan, lahat sila ay nahulog sa iba pang malalakas na tao. Sa kanyang mga kamay, ang cave mansion na ito ay parang isang maliit na mundo, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang lugar lamang para sa paglilinang, at ito ay walang katapusan. Medyo nagulat si Chenlei sa kanyang puso. Anumang kayamanan sa cave mansion na ito ay matatawag na isang walang katulad na kayamanan. Ang bahagi nito ay ibinahagi ng iba pang makapangyarihang tao, at natural siyang nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Kabanata 2273. Bagamat medyo nabigla ang kanyang puso, naunawaan din ni Chenlei na imposible para sa kanya na monopolyo ang mga kayamanan sa cave mansion na ito. Sapat na ang kinita niya ngayon. Hindi magandang maging masyadong gaaman dahil sa pagiging gaaman. Naiintindihan pa rin ito ni Chenlei. Matapos matuklasan na ang mga kayamanan sa cave mansion na ito ay karaniwang kinuha ng ibang makapangyarihang tao, nagpasya si Chenlei na umalis dito. Kung tutuusin, ito ay lugar ng tama at mali, at ayaw niyang magtagal dito. Sumugod si Soy Lei sa labas ng kuweba, biglang may lumitaw na figure ng tao at muli siyang pinigilan. Ang figurang ito ay isa ring alagad ng hari. Matapos matuklasan si Chenlei, inatake ng mga imperial na disipulong ito si Chenlei nang walang sabi-sabi. Ang kanyang mga galaw ay pare-parehong mabangis at dumiretso sila sa vitals ni Chenlei upang kitilin ang buhay ni Chenlei. Sa pagharap sa agresibong imperial na disipulong ito, si Chenlei ay natural na hindi uupo at lalaban.
Pagkatapos ng 12 ng mga galaw, pinugutan niya ng ulo ang alagad ng imperial. At pagkatapos na patayin ni Chenlei ang maharlikang disipulo, inilabas niya ang kanyang singsing na imbakan, at pagkatapos ay sinunog ang kanyang katawan upang sirain ang kanyang mga truck. Matapos pugutan ng ulo ang imperial na disipulo, si Chenlei ay patuloy na sumugod palabas ng kuweba. Hindi nagtagal, inatake at muling pinatay si Chenlei. Kaya lang, ang umatake at pumatay sa kanya sa pagkakataong ito ay hindi isang alagad ng hari, kundi isa pang makapangyarihang tao. Ang malakas na lalaking ito ay may layunin din na pumatay ng mga tao at magnakaw ng mga kayamanan, at walang awa siyang bumaril, pinugutan ng ulo si Chenlei. Pagkatapos ng 12 ng mga galaw, binaril ni Chenlei ang malakas na lalaking ito hanggang sa mamatay, iniwan ang storage ring, at nawasak din ang bangkay. Natuklasan ni Chenlei na ginamit siya ng malalakas na lalaki sa cave mansion na ito bilang malambot na persimmon para kurutin siya. Lahat ng nakakita sa kanya ay gustong kurutin ang kanyang kamay at agawin sa kanya ang kayamanan. Kaya lang, si Chenlei ay tila nasa pangatlong antas lamang ng Yuandan Realm, ngunit sa katunayan, siya ay isang malakas na tao na maaaring ganap na abusuhin ang ika-9 na layer ng Yuandan Realm. Na lubhang nakakalito ang mga taong dumating upang kunin ang bargain ay hindi lamang nabigo na mahuli ang kayamanan ni Chenlei, ngunit lahat sila ay pinatay ni Chenlei. Sa daan, nakilala ni Chenlei ang higit sa 12 malalakas na lalaki na gustong tanggapin ang alok. Inatake nila siya, gayunpaman, nang walang pagbubukod, lahat sila ay pinatay ni Chenlei, at ang mga samsam ni Chenlei ay naging lubhang mayaman. Sa sandaling ito, sa labasan ng yungib na ito, ang 6 na prinsipe ay puno ng dugo, at ang masamang espiritu ay lubhang nakakamangha. Sa gilid niya, mayroon ng 30 o 40 bangkay na nakahandusay dito, dugong umaagos sa lupa, parang isang piraso ng dugo. Katamtaman ng dagat. Sa oras na ito, ipinikit ng 6 na prinsipe ang kanilang mga mata at naka-cross-legged sa labasan. Biglang nagmulat ng mata ang ika-6 na prinsipe at tumingin sa harapan. Isang figure ang lumitaw sa harap ng ika-6 na prinsipe. Ang figurang ito ay ang malakas na lalaki na pumasok sa yungib. Matapos makakuha ng 2 kayamanan, nalaman niyang wala ng ibang kayamanan sa loob, kaya hindi siya nagdalawang isip na umalis dito. Kaya lang nang dumating ang malakas na lalaki na ito sa labasan, ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit nang makita ang eksena sa labasan. 6 na prinsipe, pinatay mo ang lahat ng mga taong ito. Napatingin ang malakas na lalaki sa bangkay sa tabi ng ika-6 na prinsipe at nagtanong. Oo, kailangan mo ring mamatay, lahat ng papasok sa kuweba na ito ay dapat mamatay. Ang 6 na prinsipe ay tumingin sa malakas na lalaki na may layuning pumatay at malamig na sinabi. 6 na prinsipe, kung gagawin mo ito, kung ikalat mo ito, hindi ka ba natatakot na mawala ang puso ng mga tao, na magbebenta ng iyong buhay para sa dinastiyang Chu? Alam mo, binuksan ni Emperor Dachu ang sagradong lupain ng maharlikang pamana para lang mabili ang puso ng mga tao, hindi ka ba natatakot na maparusahan ng iyong ama? Sabi ng malakas na tao, medyo malinaw siya tungkol sa mga gawain ng gobyerno. Ngumisi ang 6 na prinsipe at nagsabi, kung papasok ka sa kuwebang ito ngayon, wala sa kanila ang makakalabas ng buhay. Sino ang maaaring magkalat ng bagay na ito? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito, ngunit pag-isipan ito. Piliin kung anong uri ng paraan ng kamatayan. Kung magpapasya ka para sa iyong sarili, maaari ka pa ring magsaya. Kung mismong ang prinsipe na ito ang gagawa nito, baka hindi mo man lang mailigtas ang buong katawan. Panipi. Ang malakas na lalaki ay may pangit na mukha at sinabi, ika-6 na prinsipe, gusto mo talaga silang patayin. Sinabi ng 6 na prinsipe, huwag magsalita ng walang kaparerikon, nang simula ng prinsipe na ito ang kanyang kamay, nakapagdesisyon na siya. Gumagawa ka ba ng sarili mong mga desisyon o gusto mong gawin ito ng prinsipe? Sinabi ng malakas na lalaki, kung gayon kailangan kong matutunan at turuan ang ika-6 na prinsipe ng iyong makikinang na mga panlilinlang. Tumikim ang ika-6 na prinsipe at sinabing, talagang hindi ako naluluha nang hindi nakikita ang kabaong. Kung ganoon, tutuperin ka ng prinsipeng ito. Pagkatapos magsalita, binaril at napatay ng 6 na prinsipe ang malakas na lalaki. Ang gininto ang mahabang espada sa kanyang kamay ay sumabog sa isang grupo ng nakasisilaw na liwanag ng espada,
tulad ng isang bilog ng ginintoang araw, walang kapar sa momentum, pingutan ng ulo sa malakas na lalaking ito. Boom! Ang malakas na lalaki ay likas na ayaw magpakita ng kahinaan, may hawak na espada, at mabangis na nakikipaglaban sa anim na prinsipe. Kaya lang, ang lakas ng anim na prinsipe ay talagang napakalakas. Ang gininto ang espiritong espada ay ginagawa siyang pambihira at makapangyarihan, at isang maliit na panlilinlang lamang ang talagang masusupol ang makapangyarihang ito. Pasabog mo ako, biglang sumigaw ang malakas na lalaki, at ang espada sa kanyang kamay ay naging kidlat, at bumaril patungo sa ika-anim na prinsipe, ngunit mabilis na lumipad pabalik ang malakas na lalaki at dumistansya sa ika-anim na prinsipe. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang espadang ibinato ng malakas na lalaki ay direktang sumabog, naging hindi mabilang na mga fragment, at binaril patungo sa ika-anim na prinsipe. Pumutok ang kutsilyong pandigma na ito, at kamangha-mangha ang kapangyarihan nito. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang maliit na liwanag ng bituin sa kawalan upang mabawi ang walang hangganang kapangyarihang ito. Kung hindi, baka sumabog din ang cave mansion na ito. Gayunpaman, ang kuwebang ito ay may matibay na hangganan at hindi madaling masira. Sa sandaling ito, ang Sixth Prince, na nakaharap sa marahas na pagsabog na ito, na may pag-iisip, isang malaking ginintoang orasan ang lumitaw sa kanyang harapan, pinuprotektahan siya, at hindi mabilang na mga shockwave ng pagsabog at mga fragment ng kutsilyo ng digmaan ay natatakpan ng ginto, nakablock ang orasan. Pagkatapos, mabilis na hinabol at pinatay ng anim na prinsipe ang malakas na lalaki. Ang gintong liwanag ng espada ay naging isang nakakatakot na agos, at agad na nilunod ang malakas na tao. Ang pagsabog ng Golden Sword Light ay hindi magagapi, at agad itong tumagos sa Spirit Ingot at Spirit Chi Mask ng katawan ng malakas na lalaki, na pinaikot ang malakas na lalaki sa ambon ng dugo. Matapos sakalin ng malakas na lalaki, inalis ng ika-anim na prinsipe ang singsing na imbakan ng malakas na lalaki, at pagkatapos ng maingat na inspeksyon, nagpakita siya ng nasisiyahang ekspresyon. Pagkatapos, ang anim na prinsipe ay bumalik sa labasan, umupo ng naka-cross-legged, nagsimulang ayusin ang kanilang paghinga, at ibalik ang naubos na paglilinang. Kasabay nito, naghihintay sa pagdating ng susunod na biktima. Hindi nagtagal, lumitaw dito ang isa pang malakas na lalaki at pinugutan ng ulo ng anim na prinsipe. Ang malalakas na lalaki na pumasok sa kuwebang ito ay hindi mahina, ngunit nilalabanan din nila ang kanilang sarili. Imposibleng magkaisa, sa makatuwid, isa-isa silang pinatay ng anim na prinsipe, at malakas ang lakas ng buong kuweba. Walang nakatakas. Sa sandaling ito, nagmamadaling lumabas ng kuweba si Chen Lei, ngunit ngayon, muli siyang pinigilan ng isang maharlikang disipulo. Kabanata 2274. Ang imperial na alagad na ito, pagkatapos makatanggap ng mga utos mula sa Sixth Prince, ay pinugutan din ng ulo ang ilang makapangyarihang tao na pumasok sa lugar na ito, at nakakuha ng marami. Dahil dito, naging mas aktibo ang mga alagad ng hari sa pangangaso sa mga nanghihimasok na ito, na patuloy na naghahanap ng mga nanghihimasok. Kaya lang, hindi gaanong kalakihan ang mga dayuhang nanghihimasok, at sila ay tinutugis ng ilan sa kanilang mga alagad ng hari. Sa loob ng isang yugto ng panahon, hindi pinansin ng maharlikang alagad na ito ang dayuhang nanghihimasok. Matapos makita si Chen Lei, natural siyang nasasabik at nasasabik. Inatake niya si Chen Lei sa unang pagkakataon, at hindi niya sinasadyang magsalita para kay Chen Lei. Boom! Sinubukan ni Chen Lei ang kanyang makakaya upang labanan ang imperial na disipulong ito. Matapos ibigay, natuklasan ni Chen Lei na ang maharlikang disipulong ito ay napakalakas, at siya ay bahagyang mahina kaysa kay Lin Moxun, isa sa pinakamalakas na nakita niya. Si Chen Lei at ang imperial na disipulo ay nakipaglaban sa daan-daang galaw, at halos lahat ng mga baraha ay naubos. Sa huli, napakahirap na pugutan ng ulo ang isang imperial na disipulo. Matapos pugutan ng ulo ang Imperial Disciple, kinuha ni Chen Lei ang 12-dosenang storage ring mula sa Imperial Disciple. Matapos matanggal ang mga bakas ay mabilis siyang umalis dito. Talagang namatay si Chu Zuan. Sa sandaling ito, ang anim na prinsipe na awkwardly nakaupo sa harap ng pasukan ng kuweba, naghihintay sa kuneho, ay biglang gumalaw sa kanyang puso, at isang piraso ng jade pendant sa kanyang katawan ang nabasag.
Ang jade pendant na ito ay may soul imprint ni Chu Xuan, at may parehong epekto sa soul crystal. Ngayon ito ay nawasak, ibig sabihin ay patay na si Chu Xuan. Sino ang nangahas na pumatay sa kapatid ko? Sa kasalukuyan, ang 6 na prinsipe ay mukhang napakalungkot. Si Chu Xuan ang pinakamalakas na subordinate at pinakamahusay na kapatid ng 6 na prinsipe. Kung hindi, wala siyang masyadong pakialam kay Chu Xuan. Sa sandaling ito, sa malaking palasyo ng dinastiyang Dachu, isang tinig ng kalungkutan at lupa ang nanggaling. Shener, na pumatay sa iyo sa huli, hindi ako maghihiganti, at susumpa na hindi magiging lalaki. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang, ang kanyang magandang mukha ay puno ng puot, at 2 nakakagulat na sinag ng liwanag ang bumaril sa kanyang mga mata. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang na ito ay ina ni Chu Xuan, at ang ina ni Chu Xuan, na may napakalawak na background, ay anak ni Yuhua Sect Master. Bagaman ang Eclosion Sect na ito ay hindi siyam na banal na pintuan, ang lakas nito ay hindi mahina. Kahit kayang kalabanan ang siyam na banal na pintuan. Ang pinakamahalaga, ang sekta ng Eclosion ay may pinaka hindi maibabalik na kaugnayan sa dakila. Ang maharlikang pamilya ng Chu, at hindi mabilang na mga pagpapakita. Karamihan sa mga babaeng alagad ng Zhang ay nagpakasal sa mga maharlikang disipulo ng dinastiyang Dachu. Katulad nito, ang ilang mga lalaking disipulo sa Yuhuazong ay nagpakasal din sa mga prinsesa at anak na babae ng dinastiyang Chu. Ang pangunahing dahilan kung bakit sinuportahan ng dinastiyang Dachu ang Yuhuazong sa ganitong paraan ay dahil gusto nitong bumuo ng puwersa na maaaring makipagkompetensya sa siyam na mga banal na pintuan. Nais din ng sect master ng Yuhuazong na itaas ang kanyang sekta sa isang posisyon na maihahambing sa siyam na dakilang sagradong pintuan, ngunit sa kapangyarihan ni Yuhuazong lamang, imposibleng gawin ito. Ngunit kung mayroong isang mahusay na suporta sa Chu Dynasty ay magagawang upang makamit ang layuning ito sa loob ng daan-daang taon. Sa makatuwid, ang Yuhua Emperor Sect at ang maharlikang pamilya ng dinastiyang Chu, masasabing isang magandang tugma, at naabot ng 2 panig ang kooperasyon at tacit na pagkakaunawaan. Sa suporta ng Great Chu Dynasty, mabilis na tumaas ang lakas ni Yuhuazong nitong mga nakaraang taon. Sa dakilang dinastiyang Chu, ang ilang bagay na hindi angkop para sa maharlikang pamilya ay pinangasiwaan din ni Yuhuazong. Masasabing may mutual benefit sa pagitan ng 2 partido. At ang ina ni Chu Xuan ay ang ika-4 na anak ni Sect Master Yuhua. Ang Sect Master Yuhua ay may 9 na anak na babae at 1 anak na lalaki, at ang 9 na anak na babae ay isinilang lahat na may makalangit na anyo, at lahat sila ay ikinasal sa maharlikang pamilya ng Great Chu. Alam ng master ng Yuhuazong na nakaupo na siya sa parehong bangka ng Dachu Dynasty. Kaya, nang simple at mas masinsinan, mahigpit niyang itinali si Yuhuazong sa barkong pandigma ng dinastiyang Dachu. Sa oras na ito, ang ina ni Chu Xuan, na may magandang mukha, ay sunod-sunod na nag-utos. Sa anumang kaso, dapat niyang alamin kung paano namatay ang kanyang anak at ipaghiganti ang kanyang anak. Sa oras na ito, sa itaas ng bulwagan na iyon, maraming ministro ang muling nagbukas ng Yingtian Jade Wall upang imbestigahan ang sitwasyon sa banal na lupain. Nakakalungkot na sa kuwebang ito, na labis na ipinagbabawal, kahit si Yingtian Jade Wall ay hindi nakikita ang sitwasyon sa loob ng kuwebang ito. Si Chen Lei, pagkatapos naganap na mabawi ang kanyang pagtatanim, ay nagpatuloy sa labas ng kuweba. Sa daan, si Chen Lei ay hindi na nakatagpo muli ng ibang malalakas na tao, at maayos na lumabas ng kuweba. Nang lumitaw si Chen Lei malapit sa labasan ng kuweba, nakakita siya ng nakakagulat na eksena. Malapit sa pasukan ng kuweba, may bangkay sa lupa. Ang dugo ay tumigas sa lupa at tinakpan ito ng makapal na patong. Sa gitna ng mga bangkay sa lugar na ito, may isang figurang parang Diyos at demonyo na nakaupo sa gitna, napapaligiran ng masamang enerhiya, puno ng dugo at liwanag, na naglalabas ng napakalakas na aura. Ang figurang ito ay ang Sixth Prince. Madali niyang naramdaman ang pagdating ni Chen Lei at binuksan niya ang kanyang mga mata. Matapos simulat ng ika-6 na prinsipe ang kanyang mga mata, 2 makinang na ilaw ang bumaril ng diretso mula sa kanyang mga mata, na nagpapaliwanag sa kawalan. Ikaw lang ang isda na nakalusot sa lambat. Pagkatapos mong putulin, wala nang tao sa buong kuweba. Ang lahat ng kayamanan sa kuwebang ito ay magiging akin.
Tumingin ang anim na prinsipe kay Chen Lei at nagpakita ng ngisi. Mula sa bahay na kuweba na ito, nakakuha siya ng Star Compass. Maaaring matanto ng Star Compass na ito ang lahat ng sitwasyon sa buong mansion ng Star Cave. Sa tulong ng Star Compass, matitiyak ng anim na prinsipe na sa buong kuweba, sila na lang ni Chen Lei ang natitira, at ang iba pang malalakas na lalaki na pumasok sa buong kuweba, kasama ang mga maharlikang disipulong dinala niya, namatay lahat. Hindi alam ng anim na prinsipe kung kaninong mga kamay namatay ang mga imperial na disipulong ito, ngunit hindi rin siya nalungkot. Ang mga imperial na disipulong ito, maliban kay Chu Xuan, ay nasa kanyang mga kamay. Ang mga ito ay walang iba kundi mga kasangkapan. At si Chu Xuan ay patay na, kahit sino ang pumatay kay Chu Xuan, basta't pinatay niya ang lahat ng malalakas na tao na pumasok sa Star Cave Mansion na ito ay itinuturing na paghihiganti para kay Chu Xuan. Ang Sixth Prince ay dahan-dahang tumayo, tumingin kay Chen Lei, at sinabing, hindi ko inaasahan na isang maliit na Third Order na tao sa Yuandan Realm ang mabubuhay hanggang sa wakas. Mukhang napakaswerte mo talaga, ito ay isang magandang pagkakataon, ngunit ito ay malas para sa iyo na makilala ang prinsipe na ito. Ngayon ang iyong swerte ay natapos na. Panipi. Tumingin si Chen Lei sa anim na prinsipe at sinabing, talaga ang anim na prinsipe. Isa ka talagang masamang pamamaraan. Gusto mong patayin ang lahat ng sabay-sabay, at monopolyo ang cave mansion na ito. Talagang nagpanik ang ganyang lalaking pusong ahas. Panipi polihis na guhit. May ginawa itong prinsipe, pero hindi mo naman turn na ituro ang iyong daliri, sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Gusto mo bang diktahan ang sarili mo, o gusto mong utusan ka ng prinsipeng ito? Ang mga mata ng anim na prinsipe ay mamamatay tao, malupit sa pagtingin kay Chen Lei. Nagpasya siyang huwag bigyan ng pagkakataon si Chen Lei, ngunit patayin si Chen Lei sa pinakamaikling panahon upang maiwasan ang mahabang gabi at panaginip. Sa tingin mo matatalo mo ako? Tanong ni Chen Lei. What do you mean, you dare fight me with something like an? Punta ka sa kamatayan. Sa pakikinig sa tono ni Chen Lei, alam ng Sixth Prince na hindi maaaring sumuko si Chen Lei at tumigil sa pagsasalita ng walang kaparehon, at sinampal si Chen Lei ng isang sampal. Kabanata 2295. Ang sampal ng ika-6 na prinsipe ay binaril, at saglit, isang malaking palm print, tulad ng isang higanting bundok, ang nahulog patungo sa lungsod sa itaas ng ulo ni Chen Lei. Ang mga palad ng 6 na prinsipe, masasabing walang kahit katiting na kahihiyan, at halos gamitin niya ang lahat ng kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ni Chen Lei ay hindi sapat upang maabot ang dulo, at dapat mayroong ilang mga kakaiba. Ang Sixth Prince ay hindi minamaliit si Chen Lei sa kanyang puso. Paatros. Ang leon ay nakikipaglaban sa kuneho, at ginagamit din ang kanyang buong lakas. Ito ang kaso para sa Sixth Prince, kahit na nakikipag-usap siya sa isang makapangyarihang tao sa ikatlong antas ng Yuandan Realm, gagawin niya ang lahat. Sayang nga lang kung matatawag na leon ang Sixth Prince pero siguradong hindi kuneho si Chen Lei. Nang makita ang pagbagsak ng sampal ng ika-6 na prinsipe, iwinagayway ni Chen Lei ang kanyang kamao upang salubungin siya, at ang walang limitasyong kapangyarihan ng tableta ay namumulaklak sa kanyang kamao, naging isang malaking bato, na bumangga sa mga marka ng kamao ng 6 na prinsipe. Magkasama. Ilang saglit, sumabog sa tainga nilang dalawa ang isang mabagsik na tunog, na parang galit na kulog, at isang malakas na alon ng hangin ang lumitaw, na kumakalat sa paligid na parang tubig, na gumagawa ng tunog tulad ng hiyawan ng dagat. Lumitaw ang liwanag ng bituin sa kawalan, na pinuprotektahan ng husto ang piitan, kung hindi, ang bahay na kuweba na ito ay maaaring sirain nilang dalawa. Ang 6 na prinsipe ay bumaril ng labis na ningning sa kanyang mga mata, naramdaman ang nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang palad, at umatras ng mahigit 10 hakbang bago siya tumigil. At napaatras din si Chen Lei ng 12 hakbang at tumingin sa Sixth Prince. Na-underestimate talaga kita. Ang ika-6 na prinsipe ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Hindi niya akalain na si Chen Lei ay mapapantayan ng suntok ni Chen Lei. Malinaw, ito ay isang napakatigas na buto. Gayunpaman, hindi pa rin inakala ng 6 na prinsipe na makakatakas si Chen Lei sa ilalim ng kanyang mga kamay.
Sa paggalaw sa kanyang puso, ang kapangyarihan ng tableta ay lumabas mula sa 6 na prinsipe at naging 6 na buhay na dragon, na umiikot sa 6 na prinsipe na dragon, si Fei Wu, ang tunay na dragon na binago ng 6 na kapangyarihan ng tableta, ay patuloy na nilalamon ang mga ulap at ambon, na ginagawang pambihira ang 6 na prinsipe. Ito ang maharlikang talento ng Great Chu Dynasty na isinagawa ng 6 Princess, na tinatawag na 9 Dragon Supreme Skill, at ang kasalukuyang ginagamit ng 6 Princess ay ang 9 Dragon Supreme Chi Training Technique. Sa oras na ito, hinikayat ng 6 na prinsipe ang Julong Supreme upang magsanay ng Chi at ilagay ang kanilang sarili sa pinakamataas na kalagayan. Ang buong tao ay may hindi maipaliwanag na kataas-taasang aura, at ang presyon ay pumipindot, na parang ang 6 na prinsipe ay naging tunay na mga dragon. Sa sandaling ito, ang 6 na prinsipe, sa ilalim ng takip ng 6 na totoong Dragon Chi Pills, ay naging mga Diyos. Gamit ang isang alo ng kanyang palad, ang oras ay nanginginig sa kawalan, at isang hugis dragon na puwersa ang lumipad mula sa palad ng 6 na prinsipe, na may isang alo ng takot, na may pinakamalakas na kabagsikan, upang patayin si Chen Lei sa isang iglap. Nahaharap sa hugis dragon na tunay na enerhiya ng 6 na prinsipe, direktang inatake ni Chen Lei ang Dawang Fulong Quan ng hindi nag-iisip. Dawang Fulong Boxing, ang set ng boxing technique na ito ay nagmula rin sa sinaunang panahon, kung sino ang lumikha nito ay napakalayo, at hindi alam ni Chen Lei. Bagamat ito ang boxing technique ni Chen Lei na nakuha mula sa lower realm, ang kapangyarihan nito ay tumataas at hindi pa umabot sa limitasyon nito. Ang set ng boxing technique na ito ay isa ring boxing technique na gumagamit ng purong pisikal na lakas. Sa makatuwid, ang pisikal na katawan ni Chen Lei ay tumaas ng libu-libong beses sa gitnang mundo, at ang kapangyarihan ng Great Desolate Fulong Fist ay tumaas din ng libu-libong beses. Kaya lang, ang kasalukuyang Dawang Fulong Fist ay hindi nangingibabaw sa mga tuntunin ng purong combat power. Sa makatuwid si Chen Lei ay hindi gumamit ng Dawang Fulong Fist ng maraming beses. Gayunpaman, ang Dawang Fulong Fist ay may isang katangian, iyon ay, ito ay naglalayong sa hugis dragon na mga espiritual na nilalang, tulad ng mga dragon, baha, ahas, sawa, at mga nilalang na naglalaman ng dugo ng mga tunay na dragon, at may malakas na epekto sa pagpigil. Kasabay nito, hindi lamang ang mga nilalang na ito, kundi pati na rin ang mga ehersisyo na may kaugnayan sa mga dragon, kayamanan, at iba pa, ay mayroon ding malaking epekto sa pagpigil. Nang makita ni Chen Lei ang 6 na prinsipe na binabasag ang mga baraha at ang 6 na totoong dragon na umiikot, napagpasyahan na niyang gamitin ang Dawang Fulong Fist para harapin ang kaaway. Kumaway ang kamao ni Dawang Fulong, hindi mabilang na kakaibang runes ang bumulwak mula sa kamao ni Chen Lei. Sa hangin, naging isang grupo ng liwanag na mas nakakasilaw pa kaysa sa maliit na araw, at pagkatapos, mabangis na kasama ng isang ito sa hangin ng hangin ni Long Xingjin ay bumangga. Boom! Ilang sandali, ang hugis dragon na gas na ito ay direktang nabasag ng magaan na grupong ito, at isang marahas na pagsabog ang naganap sa hangin. Agad na damaloy ang daloy ng hangin sa lahat ng direksyon. Ang 6 na prinsipe ay natakot at hindi inaasahan na gagamitin ang kanilang buong lakas sa pag-atake, ngunit wala pa ring pagpipilian si Chen Lei kundi gawin ito. Ang 6 na prinsipe ay hindi nagkasundo, at ang Julong Supreme Palm Technique ay tuloy-tuloy na bumaril. Isa-isa, ang tunay na chi ay naging hugis ng isang dragon, gumawa ng isang dragon wave, umalangaw sa kalangitan, nagmamadali patungo kay Chen Lei, upang mapunit si Chen Lei, mga piraso. Nakatayo sa pwesto, sinipa rin ni Chen Lei ang Great Desolate Fulong Fist sa sukdulan, na sunod-sunod na sumasabog. Sa huli, sa tuwing umaatake si Chen Lei, ang kanyang mga kalamnan at buto ay sumisigaw, at ang kanyang katawan ay parang kakaiba. Ang kapangyarihan nito sa pangkalahatan ay peke, at ito ay nagiging mas malupit. Isa-isa, ang lakas ng kamao ay dinurog ang lahat ng hugis dragon na totoong chi sa hangin, ng madali. Dahil dito, napakapangit ng 6 na prinsipe. Ito ang pinakamalakas na teknik na sinira niya, at wala pa ring kinalaman si Chen Lei sa kanya. Mukhang ang mga kayamanan sa ilalim ng pressure box lang ang ginagamit. Ang ika-6 na prinsipe ay hindi nakipagkasundo sa pagkabigo ng ganito sa isang pag-iisip, isang puting liwanag ang lumipad mula sa kanya, na pumutok mula sa langit, kasing bilis ng kidlat,
at tumamak patungo kay Chen-Lei. Sa pagharap sa puting liwanag na ito, si Chen-Lei ay nakaramdam ng labis na mapanganib, at sumabog sa isang suntok, na tama ng puting ilaw sa gitna, na gumawa ng tunog na parang bakal, na pinaalis ang puting ilaw. Matapos matamaan ni Chen-Lei ang puting ilaw, nagkaroon ng matinding sakit sa kanyang kamao, at napagtanto ni Chen-Lei na ang sugat na may buto ay direktang bamuka sa kanyang kamao. Ang puting liwanag na ito ay umikot sa hangin, muling pinugutan ng ulo si Chen-Lei. Sa oras na ito, nakuha na ng espiritual na kamalayan ni Chen-Lei ang puting liwanag na ito, na talagang isang maikling moon white blade, na parang isang espiritual na tungkod na gawa sa ilang uri ng ngipin. Matapos muling tumama ang puting liwanag na ito, si Chen-Lei ay hindi nang ahas na maging pabaya, at direktang dinurog ang Sky Swallowing Bowl, na nakasabit sa itaas ng kanyang ulo. Ang mangkok ng enerhiya ay umapaw sa mga hibla ng enerhiya, naging isang kalasag, na mahigpit na binabantayan siya. Hoy! Gayunpaman, ang puting liwanag na ito ay napakalakas na talagang tumagos ito sa kalasag ng Sky Swallowing Bowl at muling tumagos sa lalamunan ni Chen-Lei. Gayunpaman, pagkatapos masira ang kalasag ng Sky Swallowing Bowl, ang bilis ng puting ilaw na ito ay bumagal ng husto. Sinira ni Chen-Lei ang Phantom Lost Imprint at direktang iniwasan ang nakaraan. Kaya lang, ang puting ilaw na ito ay tila nag-lock kay Chen-Lei, at muling pinatay si Chen-Lei, hinahabol siya. Ang swerte mong mamatay sa ilalim ng talam ng ngipin ng dragon ko. Nang makita ang nahihiyang hitsura ni Chen-Lei, ang Sixth Prince ay ngumisi at malamig na sinabi. Dragon Tooth Blade. Tiningnan ni Chen-Lei ang puting ilaw na ito. Ganap itong ginawa mula sa mga ngipin ng dragon na hinugot mula sa isang tunay na dragon. Gayunpaman, malinaw na ang bloodline ng totoong dragon na ito ay hindi dalisay. Hindi ito pure-blooded dragon, kung hindi, ang talam ng ngipin ng dragon na pinino ng ngipin ng dragon ay hindi magiging napakalakas. Kabanata 2276. Sa oras na ito, ang puting ilaw na ito ay patuloy na humahabol kay Chen-Lei. Magbago man ang anyo ni Chen-Lei, hindi niya matatakasan ang pagtugis at pagpatay kay Dragon Tooth Blade. Dinurog ni Chen-Lei ang Great Desolate Fulong Fist, binasag ito sa Dragon Tooth Blade, pinalo ang Dragon Tooth Blade, at pinasabog ang Dragon Tooth Blade. Gayunpaman, sa kamao ni Chen-Lei, may isa pang peklat, at ang talam ng ngipin ng dragon ay kumikinang na may liwanag, hindi nasira, at matalim pa rin at walang cap-oras. Kahit na ang Great Desolate Fulong Fist ni Chen-Lei ay may suppressive effect sa mga dragon creature at maging sa mga exercise at treasures, ang Dragon Tooth Blade na ito ay masyadong mataas ang kalidad, at ang Great Desolate Fulong Fist ay hindi sapat para sa handle na ito. Ang Dragon Tooth Blade ay ganap na nawasak. Ha! Gusto kong makita, hanggang kailan ka makakatagal. Sa sandaling ito, ang anim na prinsipe ay may malamig na mga mata, nakatitig kay Chen-Lei, dinudurog ang Dragon Tooth Sword ng buong lakas, at sumusumpa na papatayin si Chen-Lei. Ang talam ng ngipin ng dragon na ito ay gumagamit ng napakakaunting paglilinang, ngunit ang kapangyarihan nito ay napakataas. Kahit na ito ay isang malakas na manlalaro sa nascent infant realm, kung ito ay tamaan ng talam ng ngipin ng dragon, tiyak na may panganib na mapugutan ng ulo, pag-aari ng anim na prinsipe ang kayamanan sa ilalim ng kahon. Sa oras na ito, ang figure ni Chen-Lei ay patuloy na gumagalaw, at ang kanyang bilis ay parang kuryente, at may mga multo na lumilitaw, mapanganib upang maiwasan ang pag-atake ng Dragon Tooth Sword. Gayunpaman, ito ay isang mahusay na pagkonsumo para kay Chen-Lei, at ito ay napaka-stress upang maiwasan ang isang pag-atake ng ganoong intensity sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang posture ng katawan. Alam ni Chen-Lei na hindi siya makakapagpatuloy, kung hindi ay papatayin talaga siya ng Sixth Prince. Sa pag-iisip nito, naisip ni Chen-Lei, maraming talisman ng fireball ang lumitaw sa kanyang kamay, at walang pag-aalinlangan, kinamayan niya ang kanyang kamay at inatake ang Sixth Prince. Sa isang iglap, ang tatlong simbolo ng bowl ang apoy ay naging pulang araw at lumipad patungo sa Sixth Prince. Sa pagharap sa tatlong anteng-anteng ng bowl ang apoy, ang anim na prinsipe ay nagpakita ng masamang tingin. Gusto siyang sakta ng tatlong alindog ng bowl ang apoy, at minamaliit niya ang mga ito.
Gumalaw ang puso ng ika-6 na prinsipe, at isang malaking espiritual na liwanag na takip ang lumitaw sa kanyang katawan, na sumasakop at nagpo-protekta sa kanya. At sa napakalaking maskara ng Ling Chi na ito, mayroon talagang 6 na Dan Chi na totoong dragon na lumalangoy, na ginagawang mas malakas ang pagtatanggol sa maskara ng Ling Chi. Boom! 3 malalaking bola ng apoy ang tumama sa aura mask na inilabas ng ika-6 na prinsipe, at biglang, ang mga alon ng apoy ay pumailan lang sa kalangitan, ang kawalan ay nanginig, at isang dagat ng apoy ang agad na pumaligid sa ika-6 na prinsipe. At ang mukha ng ika-6 na prinsipe ay nagbago sa isang iglap, naramdaman niya ang dagat ng apoy na ito, aktwal na nilalamon ang kanyang kalasag sa katawan. Sa itaas ng body armor, mayroong kasing dami ng 6 na napakalakas at makapangyarihang Pale Dragon, at sila ay nilamon ng apoy sa isang iglap. Naramdaman ang kabangisan ng apoy, ang karamihan sa atensyon ng Sixth Prince ay nakatuon sa kung paano labanan ang walang katapusang apoy, at pinaluwag ang pagtugis ni Chen Lei. Bilang resulta, biglang nabawasan ang kapangyarihan ng Dragon Tooth Sword, ginagawang mas mababa ang pressure ni Chen Lei. Nakahinga ng maluwag si Chen Lei Song at tumingin sa ika-6 na prinsipe. Sa kasalukuyan, sinusubukan ng ika-6 na prinsipe na labanan ang kapangyarihan ng anteng-anteng na bola ng apoy, ngunit napakahirap nitong pigilan. Ang simbolo ng bowl ang apoy ay maaaring makapinsala kay Lin Moxuan. Bagamat malakas ang Sixth Prince, medyo mahina pa rin siya kaysa kay Lin Moxuan. Ang 3 Fireball Talisman na ginamit ni Chen Lei ay ang pinakamataas na kalidad din na Fireball Talisman sa kanyang kamay, na umaabot sa pinakamataas na antas ng ika-3 antas, at ang mga ito ay napakalakas. Nang makitang ang 3 anteng-anteng ng bowl ang apoy ay hindi pa rin nagdulot ng anumang malaking pag-aalala sa Sixth Prince, si Chen Lei, pagkatapos na iwasan ang Dragon Tooth Sword, ay muling sumuntok. Sa pagkakataong ito, gumamit si Chen Lei ng 9 na pag-atake ng Feng Ming, isang maapoy na pulang phoenix ang sumugod mula sa kamao ni Chen Lei, gumawa ng tunog ng phoenix, nagdrag ng maapoy na ulan ng liwanag sa hangin, at pagkatapos ay inatake ang Sixth Prince. Ang Fire Phoenix ay sumugod sa dagat ng apoy, at ang liwanag ng apoy na nabuo ng anteng-anteng na bola ng apoy ay bumuhos sa katawan ng Fire Phoenix, na lubhang nagpapataas ng kapangyarihan ng Fire Phoenix. Boom! Sa pagkakataong ito, ang Fire Phoenix ay direktang tumagos sa proteksyon na maskara ng ika-6 na prinsipe at tinamaan ang ika-6 na prinsipe. Biglang, ang Sixth Prince ay napalibutan ng apoy, at ang kanyang malaking puwersa ng kamao ay direktang durog sa Sixth Prince sa mga piraso. Kasabay nito, sinunog ng bonfire ang nahati na katawan ng Sixth Prince sa berdeng usok. 6 na prinsipe, sa isang kisap mata, nawala silang lahat. Dang Kang, matapos mapatay ang Sixth Prince, ang Dragon Tooth Blade ay agad na bumagsak sa lupa na may malutong na tunog. Humph! Sa sandaling ito, huminga ng mahabang hininga si Chen Lei at lubos na nakahinga. Napakahirap din itong ika-6 na prinsipe. Kung hindi dahil sa pambihirang kapangyarihan ng anteng-anteng na bola ng apoy, hindi talaga siya ang magiging kalaban ng ika-6 na prinsipe na ito. Matapos makahinga ng maluwag si Chen Lei Song, kinuha niya ang lahat ng samsam mula sa Sixth Prince. At sa pagkakataong ito, labis na nagulat si Chen Lei sa katawan ng Sixth Prince ay kasing dami ng 40 o 50 singsing na imbakan, at ang dami ng lahat ng uri ng kakaibang kayamanan sa loob ay medyo nahihilo si Chen Lei. Malinaw, ang storage ring na ito ay iniwan ng mga makapangyarihang tao na pumasok sa Cave Mansion. Ang malalakas na lalaking ito ay pinugutan ng ulo ng 6 na prinsipe, ngunit ngayon ay mas mura na silang lahat kaysa kay Chen Lei. At pagkatapos suriin ni Chen Lei ang lahat ng mga trepeo, may nakita siyang kakaiba at inilabas ito. Ang kakaibang bagay na ito ay isang sky compass, ang space compass na ito, na walang anumang espiritual na imprint. Si Chen Lei ay nag-inject ng mga banal na kaisipan sa sky compass na ito, at ang oras ay parang pagdating sa mabituing kalangitan, na napapalibutan ng nagniningning na mga bituin. Sa sandaling ito, kakaiba ang pakiramdam ni Chen Lei, pakiramdam niya ay nakikita niya ang buong kuweba. Ang star compass na ito ay halatang sentro ng cave mansion na ito. Naging interesado si Chen Lei at sinimulang pag-aralan ng mabuti ang star compass na ito. Sa kasalukuyan, sa palasyo ng dinastiyang Dachu, nagkaroon ng kaguluhan.
Nabasag ang mga kaluluwang kristal ng 6 na prinsipe, na ikinaalarma ng buong korte, kabilang ang emperador ng dinastiyang Chu. Namatay si Xiao Liu, may aksidente. Ang emperador ng dinastiyang Da Chu, pagkatapos marinig ang balitang ito, ang kanyang mukha ay matigas at sobrang pangit. Oo, paano haharapin ang bagay na ito, mangyaring ipakita ang iyong kamahalan. Isang ministro ang nagtanong sa emperador ng mga tagubilin. Sa pagkakataong ito, ang pagbubukas ng imperial na relic na banal na lugar ay inilaan ng emperador ng dinastiyang Da Chu. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Emperor Da Chu na sa loob ng sagradong lugar ng mga relikya ng imperial, isa sa kanyang mga anak na lalaki ay ma-aksident. Talagang moldita ang mga taong ito. Binuksan ko ang holy heirloom na lugar, hayaan silang pumasok dito, at nagkaroon ng pagkakataon. Napakalaking gantimpala, ang mga taong ito ay hindi lamang walang utang na loob, ngunit pinatay din ang isa sa aking mga anak na lalaki. Siyempre, hindi mo ito basta-basta mapapabayaan, walang sinumang pumasok sa banal na pamana ng hari. Dapat mong ihanda ang pagpaparehistro ng lahat ng nakapasok sa banal na pamana ng hari mula sa mga buhay, at ingatan mo sila ay naitala. Ang mga taong ito ay lumalabas. Pagkatapos nito, ipinadala sila sa front line kung saan ang labanan laban sa Thalho ang pinakamabangis. Hayaan silang lumahok sa digmaan, at hayaan silang magbayad ng kanilang nararapat na presyo. Sabi ni Emperor Da Chu na may malungkot na ekspresyon. Kabanata 2297, Starchy Refining Technique. Siyempre, hindi magiging ganoon kabait ang emperador ng dinastiyang Da Chu kung hahayaan niya ang makapangyarihang mga tao ng dinastiyang Da Chu na makapasok sa banal na lupain ng pamana ng hari at makakuha ng pagkakataon ng banal na lupain ng mana ng hari. Gayunpaman, ang pag-atake ng kultong Thalho ay nagparamdam sa emperador ng dinastiyang Da Chu ng matinding presyon. Kung hindi mapapabuti ang lakas ng mga makapangyarihang taong ito, maaaring hindi na mabuhay ang dinastiyang Da Chu. Sa oras na ito, halos kalahati ng teritoryo ng dinastiyang Da Chu ay nahulog sa mga kamay ng Thalho. Masasabing ang kasalukuyang digmaan ay lubhang nakapipinsala sa dinastiyang Da Chu. Para sa kadahilanang ito, ang emperador ng dakilang dinastiyang Chu ay titiisin ang sakit at bubuksan ang banal na lupain ng maharlikang mana, na nagpapahintulot sa mga makapangyarihang taong ito na makapasok sa banal na lupain at pagbutihin ang kanilang lakas, upang makaharap ang Thalho. Para sa kasalukuyang sitwasyon sa Middle Realm, ang mga emperador ng Great Chu Dynasty ay may alam din tungkol sa kasalukuyang Middle Realm. Ang iba't ibang kaharian, dinastiya at lahi ay unti-unting nagkakaroon ng matatag na paninindigan at nabuo ang isang pagkapatas sa kulto. Bagamat sinabi na noong nagsimulang bumangon muli ang cultivated Thalho, ito ay parang isang kislap na maaaring magpasiklab ng apoy sa prairie, ngunit ang pag-unlad ng iba't ibang lahi sa Middle Realm sa paglipas ng mga taon ay pantay na mabilis at kamangha-mangha, at ang lakas nito ay lampas sa imahinasyon ng Thalho. Sa makatuwid, ang orihinal na plano ni Thalho ay hindi pa ganap na naisa sa katuparan. Bagamat sa una ay nagtagumpay ito sa paghuli sa lahat ng lahi at puwersa ng lahat ng partido, at dumanas ng matinding pagkatalo, lahat ng lahi at puwersa ng lahat ng partido ay gumanti at sinubukan ang kanilang makakaya. Paglaban, agad na naramdaman ni Thalho ang matinding pressure. Sa ngayon, ang lahat ng mga Panginoon ng kulto ng Thalho ay kinaladkad pababa ng malalakas sa lahat ng lahi, at wala nang masyadong malakas. Kaya, hanggat kayang patayin ng Great Chu Dynasty ang lahat ng heretical powerhouses sa Great Chu, kung gayon ang Great Chu Dynasty ay magagawang manalo ng 10-10 daang taon ng pahinga. Sa makatuwid, kahit na ang emperador ng dakilang dinastiyang Chu ay nakaramdam ng panggigipit, binuksan pa rin niya ang banal na lupain ng maharlikang mana. Gayunpaman, kahit na ang mga sagradong lugar na iniwan ng kaharian ay binuksan, ang emperador ng dinastiyang Da Chu ay ayaw. Noong panahong iyon, namatay ang 6 na prinsipe sa sagradong lugar ng pamana ng hari, na naging dahilan upang mas duguan ang Chu Emperor. Noon lamang nagpasya na ipadala ang lahat ng malakas na pumasok sa banal na lupain ng maharlikang mana sa isang patay na dulo. Siyempre, kahit na ang 6 na prinsipe ay hindi namatay sa banal na lupain ng maharlikang mana, ang emperador ng Chu ay hindi madaling hahayaan ang mga powerhouse na pumasok sa banal na lupain ng mana ng hari, at tiyak na magtataglay ng mas malalaking responsibilidad at panganib.
Matapos gawin ang desisyong ito, inutusan din ng emperador ng Chu ang mga ministrong namamahala sa sitwasyon ng banal na lupain ng mana na hanapin ang mamamatay tao na pumatay sa 6 na prinsipe. Kapag natukoy na ang tunay na mamamatay tao, hinding-hindi siya hahayaang mabuhay ng emperador ng Chu. Kaya lang, alam mismo ni Emperor Da Chu na kung gusto niyang hanapin ang mamamatay tao, maaaring hindi ito madaling gawain. Pagkatapos ng lahat, mayroong masyadong maraming mga ipinagbabawal na lupain sa banal na lupain ng Royal Inheritance. Kahit na mayroong Yingtian Jade Wall, mahirap makahanap ng mga kapaki-pakinabang na pahiwatig. Tiyak na, ang mga ministro at opisyal na responsable sa pagmamasid sa banal na lupain ng mga relikya ng hari ay nakakonsumo ng maraming enerhiya, ngunit sa kasamaang palad, wala pa rin silang nakitang anumang kapaki-pakinabang na mga pahiwatig. Sa oras na ito, pinag-aaralan ni Chen Lei ang Star Compass sa Star Cave Mansion. Habang pinag-aralan ito ni Chen Lei, mas naramdaman niyang ang Star Compass na ito ay naglalaman ng walang katapusang misteryo. Biglang naramdaman ni Chen Lei na ang Star Compass sa kanyang kamay, at ang hindi mabilang na mga bituin na nakalagay sa Cave Mansion, ay talagang naramdamang konektado. Kasabay nito, nakaramdam ng kakaibang alon si Chen Lei, kasunod ng pagkislap ng mga bituin. At magpadala ng iba't ibang mga pulso. Well, ano ito? Nagulat si Chen Lei at maingat na naramdaman ang pakiramdam na ito. Unti-unti, ang paghinga ni Chen Lei ay nagsimulang tumugma sa pulso ng mga bituin, at ang mga bituin sa itaas ng mansyon ng kuweba ay tila nagsimulang maglabas ng hininga ng buhay. Sa sandaling ito, si Chen Lei ay lubos na nasisipsip sa damdaming ito, ipinikit ang kanyang mga mata, at dinama ito sa kanyang puso. Unti-unti, sa buong kuweba, hindi mabilang na parang bituin na enerhiya, siksik at malaki, ang lahat ay tumagos sa katawan ni Chen Lei, at ang hininga ni Chen Lei ay mabilis na tumataas. Hindi ko alam kung gaano katagal bago dahan-daw ang iminulat ni Chen Lei ang kanyang mga mata. Nang imulat ni Chen Lei ang kanyang mga mata, nakita niyang muli ang bahay na kuweba na ito. Bagamat ang langit sa itaas ng mansyon ng kuweba ay natatakpan pa rin ng hindi mabilang na mga bituin, ang mga bituing ito ay tila nagbago ng malaki mula sa dati, na kulang ng kaunting espiritualidad. Sa wakas, maingat na sinuri ni Chen Lei ang kanyang katawan at nalaman na ang lakas ng kanyang katawan ay tumaas ng hindi bababa sa 2 beses, at ang kanyang cultivation value ay umabot sa 5 antas ng Primordial Core Realm. Bukod dito, makakasigurado si Chen Lei na napag-aralan niya ang isang napakatalino na hanay ng mga chi refining techniques na tinatawag na Star Chi Refining Technique. Ang set na ito ng Chi Refining Technique. Ang pamamaraang ito ng pagpino ng enerhiya ng bituin ay maaaring gumising sa kapangyarihan ng mga bituin at gawing lubhang dalisay ang paglilinang. Para kay Chen Lei, malaki ang mga benepisyo. Masayang-masaya si Chen Lei na mas masaya siyang makuha ang set ng aura technique na ito mula sa mga bituin kaysa makuha ang mga kayamanan ng cave mansion na ito. Gaano man kalakas ang mga kayamanan na ito, sila ay walang iba kundi mga dayuhang bagay. Gayunpaman, ang Xingqian Qi technique ay isang hagdan patungo sa rurok, na maaaring mapabuti ang sariling lakas. Pagkatapos noon, tiningnan ni Chen Lei ang space compass sa kanyang kamay, at ang space compass na ito ay naging isang tumpok ng alikabok. Nararamdaman ni Chen Lei na ang celestial compass na ito ay ang susi sa pag-unlock sa mana ng Heavenly Cave Mansion na ito. Sa kasamaang palad, pagkatapos makuha ng 6th Prince ang space compass na ito, hindi niya ito pinag-aralan ng mabuti, ngunit mas mura si Chen Lei. Matapos makuha ang Star Refining Chi Technique, alam ni Chen Lei na dapat walang mahalaga sa Star Cave Mansion na ito, kaya naglinis siya at umalis sa cave mansion na ito. Pagdating niya sa labas ng kuweba, ikinaway ni Chen Lei ang kanyang kamay at inalis ang sinaunang pormasayon na sumisira sa anteng-anteng. Ang sinaunang anteng-anteng na ito para sa pagsira sa pormasayon ay isang kakaibang kayamanan, isang kayamanan ng Wanfu sect. Nakakalungkot na dahil sa pagkakaroon ng kakaibang yaman na ito, nagbunga ito ng kapahamakan ng pagsira sa tarangkahan at pagkawasak ng 6 na prinsipe. Puno ang pinto. Bagamat hindi malinaw si Chen Lei tungkol sa mga partikular na dahilan, nakikita niya kung gaano kahalaga ang sinaunang formation break ang talisman na ito, at natural na hindi siya susuko. Matapos kolektahin ni Chen Lei ang sinaunang formation break ang talisman na ito, itong Star Cave Mansion ay muling binalot ng mga paghihigpit.
Kaya lang, ang kasalukuyang Star Cave Mansion ay naging isang abandonadong cave mansion, at walang pagkakataon dito. Pagkaalis ni Chen Lei sa Star Cave Mansion, nahanap niya si Liu Weizo. Si Liu Weizo ay palaging kinakabahan noon, natatakot na si Chen Lei ay ma-accident. Ngayong humarap sa kanya si Chen Lei, tuluyang naibsan ang kanyang kaba. Ano naman ang laman? Ano ang mga benepisyo? Tanong ni Liu Chenzo kay Chen Lei. Maraming advantages, hindi ito ang lugar para pag-usapan, umalis na tayo dito para mag-elaborate. Malaki ang natamo ni Chen Lei at napatay niya ang Sixth Prince. Bagamat alam niyang hindi siya maglalabas ng kahit katiting na balita ay ayaw pa rin niya rito. Tumango si Liu Chenzo, at pagkatapos ay umalis dito kasama si Chen Lei. Matapos lumipat sa Star Cave Mansion, nakahanap sina Chen Lei at Liu Weizo ng isang lugar upang huminto. Kinuha ni Chen Lei ang ilang bagay sa Star Cave Mansion at sinabi ang mga ito kay Liu Weizo, na itinuturing na nagbibigay kasiyahan kay Liu. Ang hiling ni Wixu para sa isang mausisa na sanggol. Ito ay para sa iyo. Pagkatapos noon, binawi ni Chen Lei ang kanyang kamay, at isang kumikinang na espiritual na ingat ang lumitaw sa kamay ni Chen Lei. Kabanata 2278. Ito ba, naramdaman ni Liu Weizo na ang kumikinang na spirit ingot sa kamay ni Chen Lei ay naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan, at naramdaman ni Liu Weizo na ang kanyang kaluluwa ay halos nawasak ng ingot na ito. Nakuha ito sa bahay na kuweba. Kung wala ang iyong gabay, hinding-hindi ko ito mahahanap dito. Deserve mo itong espiritual na ingot, sabi ni Chen Lei kay Liu Chenzo. Hindi ito angkop, masyadong mahal. Tumanggi si Liu Weizo. Ang mga espiritual na batong ito sa mga kamay ni Chen Lei ay higit na mas malakas kaysa sa mga kayamanan ng buong Shenzong ng Qingming Sect, na naging dahilan upang hindi maglakas loob si Liu Weizo na tanggapin ang mga ito. Walang mahalaga o wala, itago mo lang. Direktang pinalamanan ni Chen Lei ang espiritual na ingot artifact na ito sa mga kamay ni Liu Chenzo. Nakolekta niya ang halos 50 piraso ng ingot na espiritual na artifact ng antas na ito at ibinigay ito kay Liu Chenzo. Hindi niya ito naramdaman. Stressed. Nadama ni Liu Chenzo na matatag ang ugali ni Chen Lei, at talagang gusto niya ang mga espiritual na ingot. Saglit siyang nag-alinlangan at inalis ang espiritual na ingot na ito. Matapos kolektahin ni Liu Chenzo ang Ling Yuan treasure, sa mga susunod na araw, nagtrabaho siya kay Chen Lei, naghahanap ng mga pagkakataon dito. Sa maharlikang banal na lugar na ito, bukod sa nascent soul fruit, marami pang ibang elixir at prutas na maaaring makatulong sa paglusot sa mga bottleneck. Sa nakalipas na ilang araw, maraming naani sina Liu Chenzo at Chen Lei, kung saan ang ilan ay mga espiritual na bunga. Matapos kumuha ng pagkain si Liu Chenzo, ang paglilinang ay dajan. Hanggat umalis siya sa sagradong lugar na ito ng maharlikang mana, hindi magtatagal bago siya makakapasok sa nascent soul realm. Nitong mga nakaraang araw, si Chen Lei ay walang ginagawa. Siya ay nag-iisip tungkol sa pamamaraan ng enerhiya ng mga bituin. Sa pamamagitan ng pamamaraan ng mga bituin, napino niya ang lahat ng kapangyarihan ng orihinal na tableta sa kanyang katawan sa Star Attribute Pill ngayon na si Yuan Li, at ang kanyang Yuan Dan, ay naging isang nagniningning na bituin, dahan-daang umiikot sa katawan, tulad ng mga bituin sa kalangitan, dalisay at kamangha-mangha. Matapos makapasok ang Yuan Pill realm ni Chen Lei sa ikalimang antas, ang Pill power sa kanyang katawan ay napalitan ng Star Pill power, at nag-double din ang lakas ng kanyang pisikal na katawan. Masasabing tumaas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ngayon, kung muli niyang makilala si Lin Moxuan, naniniwala si Chen Lei na sa kanyang tunay na lakas, kaya niyang talunin si Lin Moxuan ng husto. Ang pinakamahalagang bagay ay na-master na ni Chen Lei ang isang kumpleto at makapangyarihang set ng chi refining techniques, at isang star chi refining technique. Ang hanay ng mga diskarte sa pagpino ng chi na ito ay nagbibigay daan sa paglilinang ni Chen Lei na maabot ang pinakamataas na antas ng gitnang kaharian, at kahit na may ganitong hanay ng mga diskarte sa pagpino ng chi, maaari siyang pumailang lang sa itaas na kaharian. Siyempre, kung gusto mong linangin sa pinakamataas na antas, hindi mo ito magagawa ng magdamag, kahit na ang talento ni Chen Lei ay hindi mapapantayan, kailangan ng oras upang maipon. Sa ngayon, nililinang ni Chen Lei ang mga bituin at mga diskarte sa chi araw-araw.
Gayunpaman, ang pamamaraan ng Chi of the Stars ay may bisa lamang para sa 72 linggo bawat araw ng paglilinang. Pagkatapos ng 72 linggo ng paglilinang, tatakbo siya ng Star Chi Technique at hindi magkakaroon ng anumang epekto. Alam din ni Chen Lei na ito ang karaniwang dahilan para sa lahat ng mga diskarte sa gas. Ang Chi Technique na nakuha niya noong huling pagkakataon ay magagamit lamang sa loob ng 32 linggo ng cultivation. Pagkatapos ng 32 linggo, gusto niyang gawin ito muli. Ang pagsasanay sa paglilinang ay wala ring epekto, habang ang mga bituin ay nagsasanay ng Chi, na maaaring magsanay ng 72 linggo ng paglilinang sa isang araw, ay isa na sa pinakamahusay na kasanayan sa Chi. Ayon sa pangunawa ni Chen Lei, ang pinakamakapangyarihang pamamaraan para sa pagpino ng Chi, sa Yuandan Realm, ay maaari lamang linangin ng hindi hihigit sa 81 araw sa isang araw. Bagamat sinasabing may 9 na araw na lamang, sa katunayan, habang tumatagal, lalawak ang distansya sa isa't isa hanggang sa nakakapagtaka. At ang pamamaraan ng Chi na maaaring linangin sa loob ng 81 linggo, sa buong gitnang mundo, iilan lamang sa mga pinakamataas na sekta ang maaaring magkaroon ng ganitong uri ng pamamaraan ng Chi. Ang mga disipulo lamang, na magtuturo, ay napakabihirang bilang. Si Chen Lei ay lubos na nasisiyahan sa hanay na ito ng mga diskarte sa pagpino ng hangin para sa mga bituin. Ang set ng Chi Refining Technique na ito ay tiyak na higit pa sa kasalukuyang Township Chi Refining Technique sa siyam na banal na gate ng Great Chu Dynasty, at higit pa sa Dachu. Ang kakanyahan ng dinastiya ay ang pagsasagawa ng Chi. Ang set ng aura exercises na ito ay sapat na para magamit ni Chen Lei. Bukod dito, walang cap-oras ang talento ni Chen Lei. Sa bawat oras na pinipino niya ang Chi Technique sa loob ng isang linggo, ang espiritual na enerhiya na dinadalisay niya ay 3 hanggang 5 beses na mas mataas kaysa sa karaniwang malakas na tao. Pagkatapos ng mga kalkulasyong ito, pinatakbo niya ang mga bituin. Ang epekto ng pagpino ng Chi Technique ay hindi masyadong nababahala tungkol sa 81 linggo ng paglilinang ng Chi Refining Technique sa nangungunang sekta sa gitnang mundo. Sa kasalukuyan, si Chen Lei ay nagsasanay ng Chi araw-araw, nagdaragdag ng paglilinang. Gayunpaman, natuklasan din niya na ito ay isang malaking proyekto upang makapasok sa ika-6 na antas ng Primordial Core Realm. Hindi ito masisira sa loob ng maikling panahon, kahit na sa tulong ng iba't ibang elixir at iba't ibang prutas, aabutin muli ng hindi bababa sa 1 taon. Sa totoo lang, nagawa ni Chen Lei na makapasok sa ika-6 na antas ng Yuandan Realm sa loob ng 1 taon. Kung mahina ang bilis ng cultivation, tiyak na magugulat ito sa buong Middle Realm, dahil walang makakarating sa Yuandan Realm sa ganoong kaikling panahon. Paglusot sa kaharian ng Dan. Alam ni Chen Lei na hindi siya makakalusot sa ika-6 na antas ng Yuandan Realm sa maikling panahon, at hindi siya nagmamadali. Sa halip, nagpractice siya ng kultibasyon ng hakbang-hakbang, at kasabay nito ay naghanap ng iba't ibang pagkakataon sa banal na lupaing mana ng hari. Kaya lang, ang pinakamalaking pagkakataon sa sagradong lugar na iniwan ng kaharian ay marahil ang Star Cave Mansion. Bagamat maganda rin ang iba pang mga pagkakataon, para kay Chen Lei, maaari lamang silang ituring na matamis na dekorasyon. Pagkaraan ng 10 araw, naramdaman ni Chen Lei at Liu Chenzo ang isang alon ng spatial fluctuation, at pagkatapos ay direktang na-teleport sila. Nang imulat ni Chen Lei at Liu Weizo ang kanilang mga mata at tumingin sa paligid, natuklasan nila na lumitaw sila sa labas ng Royal Inheritance Holy Land. Dumating na ang oras para magbukas ang Royal Inheritance Holy Land, at ang lahat ng malalakas sa Royal Inheritance Holy Land ay automatikong may teleport. Lumabas ka. Tiningnan ni Chen Lei at Liu Weizo ang mga nakapaligid na malalakas na lalaki, at nalaman na ang malalakas na lalaking ito ay lubos na napabuti ang kanilang lakas. Maraming malalakas na lalaki sa ika-6 at ika-7 antas ng Yuandan Realm ang lahat ay nakalusot sa mas matataas na kaharian, at may lumitaw na maraming malalakas na lalaki sa ika-9 na layer ng Yuandan Realm. At ang mga malalakas sa ika-9 na antas ng Yuandan Realm, ang kanilang hininga ay mas malakas, at may kakilakilabot na presyon sa kanilang mga katawan, at ang ilan sa mga malakas sa ika-9 na layer ng Yuandan Realm, ay tila magagawang masira, hanggang sa Yuanying anumang oras. Bueno, lahat,
Sa pagkakataong ito ang lahat ay lumabas sa sagradong lugar ng pamana ng hari, at masasabing nakuha na nila ito. Dito, binabati ka ng Panginoon ng lungsod, ngunit kailangan mong ipaliwanag ang mga dahilan kung bakit mo ito magagawa. Pumasok sa sagradong lugar ng mana ng hari sa oras na ito ay dahil kailangan kita upang labanan ang Thalho. Ngayon, ang iyong kapangyarihan ay tumataas at oras na upang gampanan ang iyong bahagi. Sa nakalipas na buwan, ilang beses nang inatake ng Thalho ang aking Zion City. Ang hirap talagang pigilan, kaya kailangan mong magtrabaho ng husto. Iniwan ko kayo ng 3 araw upang pagsamahin ang paglilinang. Pagkatapos ng 3 araw, sana ay makapaglaro kayong lahat sa larangan ng digmaan. Panipi. Matapos makitang lumabas ang lahat, sinabi ni City Lord Zion. Karamihan sa mga powerhouse na ito ay mga libreng powerhouse at hindi paghihigpitan ng Panginoon ng Zion City. Maraming mga tao ang nagnanais na pumasok sa banal na lupain ng maharlikang mana at umalis na may kaunting isda, ngunit ngayon karamihan sa kanila ay mula sa labas. Kung sila ay tatakas at haharap sa hukbo ng Thalho ng mag-isa, kahit na ang kanilang lakas ngayon ay napaka-advance, ito ay tiyak na isang dead end. Mas mabuting manatili sa Zion City ng ligtas. Sa makatuwid, matapos itong pag-isipan ng mga powerhouse na ito, lahat sila ay sumang-ayon sa kahilingan ng City Lord Zion. At hindi rin aalis si Chenley ngayon. Una, kailangan din niyang ipagpatuloy ang cultivation training sa Zion City upang mapabuti ang kanyang kakayahan na mabuhay sa gitnang mundo. Ang isa pa ay, mayroon talagang mga elemento ng Thalho, at talagang napakadelikado sa labas ngayon. Kabanata 2299. Bumalik si Chenley sa kuwebo ng Tianling Building na kanyang inupahan, at nagsimulang kalkulahin ang kanyang mga kita. Ngayon, ang cultivation ni Chenley ay pinagsama-sama sa sagradong lugar ng Royal Inheritance, kaya ngayon ay hindi na niya kailangan pang mag-consolidate, kailangan na lang niyang magsanay ng cultivation step by step araw-araw. Kaya, hindi pinagsama-sama ni Chenley ang kanyang sariling pag-uugali sa paglilinang, ngunit inayos ang lahat ng mga natamo sa pagkakataong ito. Matapos ayusin ni Chenley ang ani sa pagkakataong ito, kahit nakita na ni Chenley ang mundo, nabigla siya sa ani sa pagkakataong ito. Tunay na kamangha-mangha ang ani sa pagkakataong ito. Mayroong higit sa 10,000 bote ng iba't ibang mga mahiwagang gamot. Kabilang sa higit sa 10,000 bote, mayroong higit sa 5,000 bote na kapaki-pakinabang kay Chenley. Ang natitirang higit sa 5,000 bote ay masyadong mababa ang grado at napakahusay para kay Chenley, wala ng epekto ang mga ito. Kung tungkol sa iba't ibang spirit rod, mayroon ding higit sa 1,000 piraso, ngunit kabilang sa higit sa 1,000 spirit rod na ito, wala pang 100 piraso ang nakikita ni Chenley, at ang iba pang mga ranggo ay hindi pareho, masyadong mataas. Bilang karagdagan sa mga espiritual na halamang gamot at inggit, ang iba't ibang mga kagamitan sa pagpino at mga anteng-anteng ay nakasalansan din na parang mga bundok, na halos mahirap bilangin. Gayunpaman, si Chenley ay gumugol pa rin ng higit sa 1 araw sa pag-aayos ng mga materyales para sa mga kagamitan sa pagpino at mga anteng-anteng, iniabot sa kanya ang mga kapaki-pakinabang, at inilagay ang mga walang silbi sa isa pang storage ring, na handang ibenta. Bilang karagdagan sa mga bagay na ito, mayroong lahat ng uri ng mga panloloko sa pagsasanay, at kahit na ilang hindi kumpletong pamamaraan ng Chi-Chi, mayroong higit sa 10 kopya. Matapos basahin ang mga bagay na ito, nalaman ni Chenley na wala rin itong silbi sa kanya, kaya nagpasya siyang ibenta ang mga ito. Mayroong ilang mga bagay na hindi alam ni Chenley, ngunit sila ay kakaiba. Hindi ibinenta ni Chenley ang alinman sa mga bagay na ito. Iniwan nila ang lahat, baka may surprise. Matapos kalkulahin ang lahat ng ito, kailangan ni Chenley ng 2 araw. Dapat mong malaman na ang kaluluwa ni Chenley ay hindi pangkaraniwan ngayon, at ang kahusayan ng pagbibilang ng tasa na ito ay pambihira din. Inabot pa siya ng 2 araw, na nagpakita kung gaano siya kay Aman sa pagkakataong ito. Matapos kalkulahin ni Chenley ang mga bagay na ito, ibinigay niya ang lahat ng bagay na hindi niya magagamit kay Tianling Lu, at hiniling kay Tianling Lu na tulungan siyang maghatid, at si Tianling Lu ay maniningil ng isang tiyak na bayad. Matapos ipadala ni Chenley ang lahat ng mga bagay na hindi niya kailangan sa Tianling Building, sa parehong oras,
sa Tianling Building, nag-withdraw siya ng isa pang 100,000 spars. Ang 100,000 spars na ito ay nakuha mula sa huling shipment ng Fireball Talismans. Present. Bago pumasok sa banal na lupain ng mana, si Chen Lei ay nagpino ng maraming anteng-anteng na bola ng apoy. Ang ilang mababang uri ng Fireball Talisman ay walang silbi kay Chen Lei at ang kanilang kapangyarihan ay napakaliit. Sa makatuwid, ipinagkatiwala din ito ni Chen Lei kay Tianling. Ibinenta ito sa pangalan ng gusali, at ngayon, halos 100 mababang grade na anteng-anteng na fireball ang naibenta. Itong 100,000 spars ay ang kita sa pagbebenta ng Fireball Talisman. Master Chen, hindi ko alam kung mayroon kang anteng-anteng na bola ng apoy. Ang iyong Fireball Charm ay napakapopular na ito ay kulang. Sold out silang lahat sa loob ng halos 2 araw. Marami pa namang tao. Halika upang malaman kung mayroong anumang mga anteng-anteng na fireball na ibinebenta. Panipi. Matapos maglabas ng 100,000 spars kay Chen Lei, ngumiti ang isang tindera sa Tianling Tower at sinabi kay Chen Lei. Ang low-grade Fireball Charm na ginawa ni Chen Lei ay mababa at mas mababa sa mata ni Chen Lei. Gayunpaman, sa mata ng ibang makapangyarihang tao, ito ay isang pambihirang kayamanan. Ang isa sa kanila ay bumili ng 3 mababang antas ng 2 ranggo. Ang Talisman Fireball, sa panahon ng Aotang, ay napapaligiran ng mga alagad ni Thalho. Gamit ang 3 pangatlong baitang mababang uri ng alindog na ito, pinugutan na lamang niya ng ulo ang 3 disipulong Thalho na kumubkob sa kanya sa ikalimang palapag ng Yuandan Realm. Sa ilang sandali, naging isa sila, alamat. Matapos sabihin ng malakas na lalaking ito ang kanyang sariling karanasan, kumalat ito sa buong Xian City. Maraming tao ang nagmamadaling bumili ng mga anteng-anteng ng bowl ang apoy. Mayroong halos 100 mga anteng-anteng na fireball, at naibenta ang mga ito sa loob ng wala pang 2 araw. Natangay. Sikat ang Fireball Charm, natural na gusto ng treasurer ng Tianlinglo na makakuha ng mas maraming Fireball Charm mula kay Chen Lei. Treasurer Han, ngayon wala na akong extra Fireball Charm sa kamay ko, pero kung meron man in the future, I promise to give them all to shopkeeper Han, how about? Ang tindera na si Han ay nagpakita ng bakas ng pagkabigo, ngunit alam din niya na ang isang dalubhasang anteng-anteng tulad ni Chen Lei ay hinding-hindi masasaktan, na may ngiti sa kanyang mukha, at sinabing, okay, kung gayon hihintayin ko ang mabuting balita mula sa Panginoon. Panipi. Tumango si Chen Lei, pagkatapos ay tumalikod at umalis, bumalik sa kanyang mansyon sa kuweba. Pagkatapos bumalik sa Dangfu, binaliktad ni Chen Lei ang kanyang mga kamay, at may makapal na anti-gang libro sa kanyang kamay. Sa pabalat ng aklat na ito, mayroong 3 sinaunang karakter, Wan Fujing. Ang 10,000 Talisman Sutra na ito ay natagpuan ni Chen Lei mula sa storage ring ng 6th Prince. Ibinenta ni Chen Lei ang karamihan sa mga hindi nagamit na trepeo na naani niya sa pamamagitan ng Tianlinglo. Gayunpaman, wala ni isa sa mga tropeyo na nasa kamay ng iilang maharlikang disipulo ang lumabas dahil nag-aalala siya sa paghahanap sa kanila ng dakilang pamilyang Chu, mga tagubaylang ito. Pinatay niya ang 6 na prinsipe ng maharlikang pamilya ng Da Chu, gayon din ang 7 o 8 alagad ng maharlikang pamilya. Kung siya ang maharlikang pamilya ng Da Chu, ang bagay na ito ay hinding-hindi hahayaang magkataon. Kaya, para sa kanyang sariling kaligtasan, kumilos si Chen Lei ng maingat, at iniimbak ng mabuti ang lahat tungkol sa mga alagad ng hari. Ang 10,000 Talisman Sutra na ito ay natuklasan din ni Chen Lei noong panahong iyon. At pinipino na ngayon ni Chen Lei ang mahiwagang anteng-anteng. Matapos makita ang 10,000 anteng-anteng na kasulatang ito, natural na hindi niya ito palalampasan. Ngayon ay naglaan siya ng oras upang pag-aralan ng mabuti itong 10,000 anteng-anteng na kasulatan. At maingat na pinag-aralan ni Chen Lei ang 10,000 Talisman Sutra na ito at natuklasan na ito ay talagang isang pinakamataas na kasulatan sa pagdadalisay ng anteng-anteng. Ang 10,000 Talisman Sutra na ito, mula sa teorya ng paggawa ng mga anteng-anteng, hanggang sa mga pambihirang pamamaraan ng pagdadalisay ng mga anteng-anteng na anteng-anteng, at ang mga paraan ng pagdadalisay ng libu-libong mahiwagang anteng-anteng, ay naitala ng detalyado. Si Chen Lei ay hindi pa nakakita ng detalyadong pagpapakilala sa mga pamamaraan ng paggawa ng anteng-anteng na tulad nito.
Ang ganitong pamamaraan ay isang pag-aaksaya lamang ng papel para sa mga hindi marunong gumawa ng mga anteng-anteng, ngunit para sa mga marunong gumawa ng mga anteng-anteng ito ay napakahalaga. Malinaw na ang 10,000 Talisman Sutra na ito ay lubhang mahalaga kay Chen Lei. Hindi nagtagal ay naging guman si Chen Lei sa 10,000 Talisman Sutra, at nagpatuloy ang oras, at lumipas ang isa pang araw. Kung hindi lang pinaalalahanan ng mga sundalo sa mansyon ng City Lord si Chen Lei na oras na para makipagdigma, baka adik pa rin si Chen Lei sa 10,000 Talisman. Itinaas ni Chen Lei ang kanyang ulo, tumingin sa kawal na pumasa sa utos, at sinabi, "Itong nakababatang kapatid, alam ko, bumalik ka, pupunta ako doon mamaya." Tumango ang kawal na nagpadala ng utos, saka tumalikod at umalis. Tanging si Chen Lei lamang ang nag-aatubili na kinuha ang 10,000 Sutra Talisman sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumayo at nagmamadaling pumunta sa mansyon ng City Lord. Sa oras na ito, sa mansyon ng Panginoon ng Lungsod, ang kapaligiran ay napakasolemn, mukhang kinakabahan at abala. Pagkarating ni Chen Lei sa mansyon ng City Lord, nagmadali siyang pumunta sa dispatch office para mag-ulat at tanggapin ang gawain. Kabanata 2300 Misyon. Ikaw si Chen Fan, ang cultivation ay umabot na sa ikalimang antas ng Yuandan Realm. Oo, tila hindi maliit ang ani sa mga sagradong lupain ng maharlikang mana. Sinulyapan ng isang opisyal ng militar ang military merit card sa kamay ni Chen Lei. Itinala ng military merit card ang impormasyon ng pagkakakilanlan ni Chen Lei, at nalaman na ang dating naitala na impormasyon ni Chen Lei ay pangatlong antas lamang ng Yuandan Realm, at ngayon ito ay ang ikalimang antas, malinaw na nakalusot sa banal na lugar. Oportunidad pa naman, hindi ko dapat ginagawa ng walang kabuluhan. Hinawakan ni Chen Lei ang mga salita ng opisyal. Ito ay isang gawain na maaaring tanggapin ng pinakamalakas na tao ng ikalimang layer sa Yuandan Realm. Muli, ito ay isang lumang tuntunin. Maaari mong piliin na malayang gumalaw o sumali sa hukbo. Sabi ng opisyal kay Chen Lei. Pinipili ko pa ring kumilos ng malaya, sabi ni Chen Lei sa opisyal. Sa kanyang karakter, imposibleng sumali sa hukbo. Bueno, dahil pinili mong kumilos ng malaya, maaari mong piliin ang mga gawain ito kung gusto mo. Ang opisyal ay naglabas ng isang listahan ng gawain na may daan-daang mga gawain na makapal na naitala para mapili ni Chen Lei. Natuklasan ni Chen Lei na karamihan sa mga misyon na ito ay ang manghuli ng mga heretical sect scouts, gayon din ang pag-alis ng ilang maliliit na kuta ng mga kontroladong sekta, o kahit na pumasok sa mga lugar na kontrolado ng mga kontroladong sekta, para sa pagpatay at pagkawasak, at iba pa. Ang bawat isa sa mga gawaing ito ay puno ng panganib, ngunit kung makumplito, ang mga gantimpala ng militar ay hindi pangkaraniwan. Sa ngayon, ang mga merito ng militar na nakuha sa pamamagitan ng pagpatay sa Thalho ay hindi lamang kapaki-pakinabang sa buong Zion City, kundi pati na rin sa buong Chu Dynasty. Gamit ang kakayahan ng militar sa pangangaso ng Thalho, maaari itong magamit sa treasure house ng Chu Dynasty, palitan ng lahat ng uri ng kayamanan na gusto mo. Sinulyapan ni Chen Lei ang listahan ng mga merito ng militar at nakatanggap ng 10 misyon, na siyang pinakamalaking bilang ng mga misyon na maaaring tanggapin sa isang pagkakataon. Matapos makatanggap ng 10 misyon, agad na umalis si Chen Lei at nagtungo sa lugar ng misyon. Ngayon, ang mga lugar na kinokontrol ng hukbo ng Thalho at Zion City ay napakakomplikado at mapanganib. Masasabing sa kasalukuyan, ang malalaking labanan sa pagitan ng kultong Thalho na Zion Fenro at Zion City ay hindi magaganap ng ilang sandali, ngunit ang mga maliliit na salungatan ay palaging nangyayari at mas mapanganib. Agad na sumugod si Chen Lei sa battle zone kung saan matatagpuan ang Thalho Zion Sub-Brother at Zion City. Mayroong buffer zone sa battle zone na ito. Sa ngayon, matagal nang walang laman ang zone at napakatahimik. At sa buffer zone na ito, hindi ko alam kung gaano karaming mga makapangyarihang erehe ang nagtatago. Katulad nito, sa Zion City, maraming makapangyarihang tao ang naglayag sa lugar na ito upang maiwasan ang buffer zone na ito na mahulog sa kulto. Kamay. Kaya lang, kamakailan lang, mabilis na tumaas ang lakas ni Thalho. Ang buffer area na ito ay halos ganap na inookupahan ng Thalho, at ang Zion City ay halos mawalan ng kontrol sa buffer area na ito. Ito ay isang napakadelikadong bagay para sa Zion City.
Kapag ang buffer zone na ito ay ganap na nawala, ang buong natitirang mga prefecture at county sa Zion City ay halos matamaan ng mga kuko ng Thalho. Ang Thalho ay maaaring umatake at umatras at magdepensa, ang Zion City ay masyadong pasibo. Isa sa mga gawaing ginawa ni Chen Lei sa pagkakataong ito ay bawiin ang kuta ng Thalho. Ang kuta na ito, tulad ng isang pako, ay ipinako sa gilid ng buffer zone malapit sa teritoryong kontrolado ng Zion City. Sa loob ng fortress, mayroong 10 makapangyarihang Thalho cultivator ng ikalimang antas ng Yuandan Realm at isang Yuandan Realm. Pinuno ng Thalho ng ikapitong palapag. Ang 11 Thalho sect strongmen na ito ay ipinadala paminsan-minsan upang guluhin ang garrison ng Zion City. Nilusob pa nila ang Mansion City. Nauwi sila sa kabiguan. Gayunpaman, kahit na natapos ito sa kabiguan, ang 11 thulas na ito ang malalakas na lalaki na nagturo, lahat ay umatras, na nagpalungkot sa mga tagapagtanggol ng Zion City. Kaya lang, napakatuso nitong 11 Thalho strongmen. Kung makatagpo sila ng totoong malakas na tao sa Zion City, atras sila ng walang pag-aalinlangan. Kapag umalis na itong malalakas na tao, sasakit na naman ang ulo nila para pumatay. Pagkatapos ng panahong ito ng pakikipaglaban, natuklasan ng mga master sa Zion City na ang estilo ng pakikipaglaban ngayon ng Thalho ay nagbago na rin. Noong nakaraan, karamihan sa mga Thulia na ito ay hindi natatakot sa kamatayan, kahit napasabugan nila ang kanilang sarili, hindi sila kailanman atras. Sila ay napakatigas at mabangis. Pero ngayon, marunong na talaga itong si Thulas kung paano makibagay. Kapag ang kalaban ay nalupig, hinding-hindi sila lalaban sa kanya, ngunit alam nila kung paano panatilihin ang kanilang lakas. Sa ganitong paraan, ang mabangis na aura ni Thulian ay hamina ng husto, ngunit ito ay naging mas mahirap at mahirap talunin. Ito ang kaso ng 11 Thulas sa kuta na ito. Kapag nakatagpo nila ang malalakas, hindi sila kailanman magkukusa sa pag-atake, ngunit kapag nakatagpo na nila ang mahihina, sila ay sumugod na parang isang grupo ng mga lobo, pinupunit ang target. Bukod dito, napakatuso ng pinuno ng squad na ito. Ang malakas sa Zion City ay minsang nagdisenyo ng ilang mga bitag at gustong sirain ang pangkat na ito. Gayunpaman, ginawa ito ng pangkat na ito ng isang beses. Sa halip na lokohin, gumawa siya ng mga taktika at inalis ang ilang mga bitag, malakas na tao sa Zion City, na naging sanhi ng matinding pananakit ng ulo ng mga tagapagtanggol ng Zion City. Sa sitwasyong ito, pumasok si Chen Lei sa lugar ng impluensya ng kampo ng Thalho na ito. Bago siya dumating, natural na nalaman ni Chen Lei ang tungkol sa estilo ng pag-uugali ng muog na ito at lahat ng uri ng impormasyon, at masasabing handa siyang dumating. Matapos lumitaw si Chen Lei sa lugar ng impluensya ng muog na ito, sumugod siya patungo sa maliit na lambak ng walang pagmamadali. Ang maliit na lambak na ito ay ang muog ng hukbo ni Thalho. Sa maliit na lambak na ito, ang tropa na ito ay naglagay ng 12-dosenang mga yungib, 3 tusong kuweba ng kuneho. Ngunit ang grupong ito ay mas malaki pa sa mga tusong kuneho kahit ang mga miyembro ng pangkat na ito ay hindi masyadong malinaw kung gaano karaming mga kuta ang nakaayos. Wala pang kalahating distansya ang nilakad ni Chen Lei, at naramdaman niyang may palihim na nakatingin sa kanya. Ito ba ay biktima o pain? Sa oras na ito, palihim na pinagmamasdan ng 3 thulas si Chen Lei, panapanahong nag-uusap sa isa't isa. Sinusubukang alamin kung hindi sinasadyang pumasok si Chen Lei sa biktima, o isa pang bitag na ginawa ng mga tagapagtanggol ng Zion City. Ang 3 thulas ay napakaingat at palihim na sinusubaybayan ang 2 insenso ng oras ni Chen Lei. Kasabay nito, nagpadala sila ng malalakas na tao upang subaybayan ang mga paggalaw sa paligid at obserbahan ang libu-libong milya. Hindi sila nakatagpo ng anumang pananambang, at natukoy nila na si Chen Lei ay nag-iisa, isang matabang tupa na hindi sinasadyang pumasok dito. Itong biktima, dapat makakain tayong 3. Tumingin ang 3 Thulian kay Chen Lei at kinalkula ang kanilang winning percentage pagkatapos ng shot. Sa huli, naramdaman ng 3 Thalho na ang pag-asa sa lakas nilang 3, ang pagkubkob kay Chen Lei ng mag-isa ay hindi magiging problema. Sa pag-iisip nito, ang 3 thulas na ito ay hindi na nag-alinlangan, at lumabas mula sa kadiliman, nang walang sabi-sabi, direktang inatake nila si Chen Lei. Boom! Ang 3 thulas ay nakipagtulungan ng tahimik.
Kasabay nito, gumawa sila ng tatlong hindi kapani-paniwalang pag-atake at pinabagsak si Chen Lei. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe Jessica Datuan Ortiz.